Alas 4 pa lang ng madaling araw, gising na si Celso Jimenez. Sanay na ang katawan niyang bumangon bago pa man tumunog ang lumang alarm clock na nakapatong sa tabi ng lumang electric fan. Umupo siya sa gilid ng papaluma ng kutson, hinilot ang masakit na tuhod, saka dahan-dahang kinuha ang wallet na laging nasa ilalim ng unan. May isang luma at kupas na litrato roon, si Lorna. Nakangiti, hawak-hawak ang sanggol na si Edwin. Habang siya naman ay naka-t-shirt na may nakasulat na future pilot. Napangiti siya ng mapait. Future pilot ha? Mahina niyang bulong. Naging future jeepney driver tuloy. Tumayo siya, inayos ang kumot at lumabas ng maliit na kwartong inuupahan niya sa isang compound sa Bulacan. Maaga pa, pero may liwanag na ang langit. Kita na ang ilang bakas ng eroplano sa itaas. Napahinto siya, napatingala, parang bata na naman. Parang naririnig pa niya ang boses ni Lorna mula sa alaala. Celso, hindi kita pinipigilan mangarap. Sita nito noon, habang magkasabay silang nakaupo sa gilid ng runway sa Pasay. Pero may anak na tayo. Paano kung ma-stranded ka sa training? Wala tayong pagkain. Ilang buwan na lang, Nay, sagot niya noon. Bata pa ang muka at puno pa ng yabang ang mata. Pag naging piloto ako, hindi na kayo maghihirap. Promise ko yan. Ngayon ilang dekada na ang lumipas. Jeepney ang minamaneho niya, hindi eroplano. Celso, uunahan ka na naman ni Mang Phil sa sakayan. Bilis! Sigaw ni Jun Rix ang tambay sa kanto na nakatungtong sa isang hollow blocks at umiinom ng 3-in-1 na kape. Uuna, balik ni Celso. Pero hindi pa rin nililipat ang tingin sa langit. Ang aga naman ng paninira ng araw mo, Jun Rix. Lumabas si Aling Feli mula sa sari-sari store, naka-duster at may hawak na walis tingting. Aba, ayan na naman ang kapitan ng kalye, kantiyaw niya. O Celso, ilan eroplano na ba ang binilang mo ngayong linggo? Hindi ka pa rin talaga makamove on sa pangarap mo, ano? Napakamot lang ng ulo si Celso at ngumiti. Libre naman po mangarap, Ling. Hindi pa pinapatawa ng buwis yan ni BIR. Nako, kung nabubuhay pa si Lorna, sisibatin ka nun palabas, di ba? Dagdag ni Jun Rix. Baka sapakin ka pa sa kakatingala mo sa langit. Napatahimik si Celso sa pangalang nabanggit. Sandaling nag-iba ang timpla ng mukha niya, pero agad niya itong tinakpan ng pilit ng ngiti. Sige na, baka maliit pa mga estudyante sa sakay ko. Sabi niya, at tuluyang lumakad papunta sa terminal kung saan nakaparada ang jeepney niyang may nakasulat sa gilid. Lorna Express, bagong buhay, bagong biyahe. Siya mismo ang nagpagawa ng lettering na iyon matapos mailibing si Lorna. Pakiramdam niya, sa bawat andar ng jeep, kasama niyang lumalarga ang alaala ng asawa niya. Pagdating sa terminal, nagsimula na siyang maglinis sa loob. Walis dito, unas doon. Habang pinupunasan ng manibela, napansin niya ang maliit na piraso ng papel na nakaklip sa visor, ang lumang student pilot logbook na dati niyang pag-aari. Hindi mo talaga kayang itapon. Ano? Bulong niya sa sarili. Binuklat niya sandali. Nandoon pa rin ang ilang entries. Touch and go training, Cessna 152. Simulated emergency landing. May pirma pa ng dati niyang instructor sa aviation school, si Captain Leo. Hindi niya maiwasang mapikit. Parang kahapon lang nang mangyari ang lahat. Sa alaala niya, bumalik siya sa panahong payat pa siya. May malaking pangarap sa mata. Nakasuot siya noon ng puting polo. Nakasabit ang ID ng flight school at hawak ang manual na mas makapal pa sa unang Biblia nilang mag-asawa. Siya yung estudyanteng laging nauuna sa simulator. Laging nagbo-volunteer tuwing may emergency drill. Jimenez, hindi lahat nagkakaroon ng instinct mo, sabi noon ni Captain Leo sa kanya. Kung tatapusin mo to, malayo ang mararating mo. Pero dimating ang araw na hawak niya ang pregnancy test ni Lorna. Umiiyak ito sa maliit nilang inuupahang kwarto. Hindi ko alam kung matutuwa ka, Celso, nanginginig na sabi ni Lorna noon. Sinusubukan pa lang nating bumangon, tapos heto, may baby na. Mahigpit niya yung niyakap.
Masaya ako, sagot niya. Pero baka kailangan kong tumigil muna sa pag-aaral. Maghahanap ako ng trabaho, kahit anong trabaho. Pero pangarap mo yon, pilit ni Lorna. Ang maging piloto. Mas pangarap kong mabigyan ka ng maayos na buhay, sagot niya. Sabay punas ng luha nito. Hindi pwedeng sabay na yon. Babalikan ko yan. Balang araw. Hindi na niya nabalikan. Kuya Celso, sigaw ng isang estudyanteng babae na yon sa kasalukuyan. Sabay sakay sa jeep. Puno na po yung kabila. Dito na kami sasakay. Nagbalik sa realidad si Celso. Oo, sige. Upuan lang, iha. Bayad po dyan sa harap. Sunod-sunod nang nagsipasok ang mga pasahero. Estudyante, tindera, construction worker, isang guro. Kumabog ang makina ng paandarin na niya ang jeep. Bawat kadyot ng lumang sasakyan ay paalala na malayo ang manibela nito sa yoke ng eroplano na minsan niyang hinawakan. Para po, sa kanto, sigaw ng matandang lalaki. Kapi, kap, sir, biro ni Celso. Natawa ang ibang pasahero. Pagkatapos ng ilang biyahe, tanghali na. Malakas ang araw at sumisiksik ang init sa loob ng jeep. Pinasok niya ito sa gilid ng terminal upang magpahinga at kumain. Nilabas niya ang baon, kanin at tinapa na inihanda ni Mia kagabi. Nang mag-isa na lang siya, napatingin siya sa bakante at maalikabok na upuan sa likod. Parang may nakaupong multo ni Lorna doon. Nakangiti lang, nakikinig sa kanya. Lorna, mahina niyang usal, pasensya ka na ha. Hindi kita nadala sa eroplano. Dito ka na lang nakasakay araw-araw. Hinaplos niya ang ID ni Mia na nakakabit sa bag sa tabi niya at naalala ang anak na halos ayaw nang umasa sa kanya. Kinahapunan, matapos ang ilang ikot, nagpa siyang dumiretso si Celso sa parokya bago umuwi. Kilala na siya roon. Halos araw-araw siyang nakikita ni Father Benjo. Ang paring medyo may katabaan, laging pawisin pero palangiti. Uy, Celso! Bati ni Father Benjo habang pinupunasan ng pawis sa noo. Aba, parang mas lalo kang tumanda ngayong araw ah. Ilang taon ka na ba ulit? 25 sa puso, Father. 52 sa tuhod, sagot ni Celso. Pilit na nagpapatawa. Tumawa ang pari at inaya siyang umupo sa gilid ng altar kung saan tanaw ang malaking krusipiho. Sandali silang natahimik. Father, bungad ni Celso. Minsan naiisip ko kung hindi ako tumigil sa aviation school. Baka, iba ang buhay namin ni Lorna ngayon. Baka hindi siya masyadong nahirapan. Baka hindi siya napatong-patong ang problema sa puso. Hindi mo kasalanan ang sakit niya, Celso. Mahinang tugon ni Father Benjo. Ginawa mo ang paya mong gawin. Pero Father, tuloy ni Celso, tingnan niyo ko ngayon. Jeepney driver na byudo, halos wala pang naiipon. Si Edwin nasa barko. Si Mia halos walang tulog sa call center. Paulit-ulit na lang ang buhay. Parang wala namang direksyon. Parang sayang lahat ng pinag-aralan ko dati. Tingin mo ba sa Diyos nasasayang ang kahit ano? Kontra ni Father. Pwede niyang gamitin kahit yung mga akala mong tapos na at patapon na. Napayuko si Celso. Minsan lang, Father, naiinggit ako sa mga nakikita kong eroplano. Parang sinasabihan ako ng langit, uy, dapat nandito ka. Pero heto ako, stuck sa lupa. Hinawakan ni Father Benjo ang balikat niya. Baka naman, Celso, hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi mo lang alam kung paano ka pagagamitin. Huwag mong sabihing tapos na kung humihinga ka pa. Kinagabihan, bumalik si Celso sa terminal para sa huling biyahe. Maulan na, dumudulas ang kalsada. Tinakpan niya ang harap ng jeep ng trapal at nagdasal ng maikli bago umalis. Lorna, bantayan mo ko ha? Bulong niya. Habang bumabagtas sa madilim na kalsada, may ilang pasaherong nagmamadaling umuwi. Isang nanay na may dalang bata, 2 construction worker, at isang estudyanteng basang-basa sa ulan. Maingat siyang nagmamaneho, pero sa isang kurbadang tababa, napansin niyang parang lumalambot ang preno. Pinigil niya ang kaba. Pinaapak niya ulit. Wala. Dumudulas ang jeep pababa. Kuya, ang bilis! Sigaw ng isang pasahero. Relax lang kayo. Tawak lang kayo dyan. Sigaw ni Celso. Habang hinahampas ang kambyo at hinahanap ang engine brake, inararo niya ang clutch, binaba sa mas mababang gear, at inihampas ang katawan ng jeep sa gilid ng kanal para napabagal.
Umugong ang sigawan. May bata pang umiyak. Pero alaunan, huminto ang jeep. Ilang pulgada lang ang layo sa isang poste. Tahimik ang lahat. Habul hininga si Celso. Nanininginig ang kamay sa manibela. Okay lang po ba kayo? Tanong niya. Iniisa-isa ang mga pasahero. Isa-isa silang nagsabing, oo po, ayos lang po, kahit kita sa mukha ang takot. Kuya, kung hindi mo nakabig, baka tumilapon tayo, nanginginig na sabi ng estudyante. Salamat po. Mumiti si Celso, pero ramdam niyang bumibigat ang dibdib niya. Wala yun, sanay lang akong umiwas sa bangketa, biro niya, pero basag na ang boses. Pagbaba ng huling pasahero, umupo siya sa unang upuan ng jeep at tahimik na umiyak. Hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa pakiramdam na halos wala nang saysay ang buhay niya at pati jeep na pinagkakakitaan niya ay nagbabantang sumuko na rin. Kinabukasan, bumalik siya kay Father Benjo, mas tahimik kaysa dati. Father, mahinang sabi ni Celso, kung kinuha na lang sana ako kagabi, baka tapos na lahat ng problema. Umiling ang pari, mariin ang tingin. Celso, mali ang dasalhayan. Kung hindi ka kinuha kagabi, ibig sabihin may dahilan. Baka may huling misyon pa ang Diyos para sa'yo. Hindi natatapos ang buhay sa isang preno na pumalya. Napatingala si Celso sa krus. Sa unang beses matapos ang matagal na panahon, hindi lang lungkot ang naramdaman niya, kundi isang munting piraso ng tanong. Ano kayang misyon ang hinihintay pa para sa isang biyudong minsan nang nangarap maging piloto? Hindi niya alam na ilang araw lang, matapos ang pag-uusap nila ni Father Benjo, ay may malaking tatawag mula sa kabilang panig ng mundo. Gabi noon, tapos na ang huling biyahe ni Celso. Nakaupo siya sa maliit na mesa sa inuupahan nilang kwarto. Inaayos ang pinagsama-samang barya at ilang gusot na papel na pera. Tahimik lang ang electric fan, umuugong sa gilid, habang si Mia naman ay nakahandusay sa kama. Suot pa ang ID ng call center, himbing sa pagod. Nag-vibrate ang lumang cellphone sa mesa. Edwin ang pangalang lumitaw. Kumabog ang dibdib ni Celso. Hoy anak, sagot niya. Pilit na masigla ang tono. Oh, kumusta ang barko? Malamig ba dyan sa Norway? Sa kabilang linya, narinig niya ang pamilyar na tawa ng anak. Pa, hindi na ako nasa barko ngayon. Nasa lupa na ako, sa Oslo. Na-promote na ako pa. Sa office na ako ng shipping company. Hindi na sa laot. Napangiti si Celso, napailing. Parang hindi makapaniwala. Oy, aba, bossing na pala anak ko. Hindi man lang nagsasabi. Huminga ng malalim si Edwin bago muling nagsalita. Pa, ikakasal na po ako. Sa susunod na buwan. Dito sa Norway. Natahimik si Celso. Napatingin siya kay Mia na mahimbing pa rin ang tulog. Talaga anak? Mahina niyang tanong. Sigurado ka baka pwede pang pag-isipan. Mahigit 3 taon na kami pa, sagot ni Edwin. Halata ang saya sa boses. Si Hana, naalala niyo? Yung pinadala ko sa inyong picture dati? Yung blonde na nakasuot ng pulang dress? Siya yun. Mabait siya pa. Inalagaan niya ako nung nagkasakit ako sa barko. Gusto ko nang ayusin ang buhay namin. Napaupo ng diretso si Celso. May kumurot sa puso niya, saya, halo ng lungkot. Di masaya ako para sa'yo. Anak, tipid niyang sagot. Kahit malayo. Ha? Sandaling tumahimik sa kabilang linya. Parang may hinahanap na tamang salita. Hindi kayo malalayo. Gusto ko kayong andito. Ikaw si Ate Mia, pero alam kong mahirap ang schedule niya. At least tayo pa, ikaw man lang. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Celso. Ha? Anak, ang layo niyan. Wala naman akong pera para sa ganyan. Tsaka tingnan mo naman ako. Matanda na ako, simpleng driver lang. Anong gagawin ko sa Norway? Narinig niyang napakuwid ang upo ni Edwin. Kahit sa telepono. Pa, ako po ang bahala sa tiket ninyo. May ipon ako. Round trip pa. Kayo lang ang kailangan kong nandoon. Wala na si Mama. Ayoko namang maglakad sa simbahan na wala man lang magulang na nandyan. Hindi agad nakasagot si Celso. Napasapo siya sa mukha. Mariing pinipiga ang pagitan ng mga mata para pigilan ang luha. Sa isip niya, agad na pumasok ang mga imahe. Siya, nakasakay sa eroplano, kasama ang mga taong sanay sa ganong buhay. Siya, nakalumang polo at sapatos na pudpud ang takong. Anak, nakakahiya naman, mahina niyang sagot. Baka mas kailangan mo pa yung pera dyan. Mag-uumpisa ka pa lang ng pamilya mo. Hindi ko naman kailangan na.
Pa! Putol ni Edwin. Ngayon ay mas seryoso ang tono. Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol to sa pamilya. Gusto ko makita mo akong ikinasal. Gusto kong may yakap ng tatay ko bago ako lumakad sa altar. Huwag mo naman akong ipagkakait nun. Ramdam ni Celso ang bigat ng bawat salita. Parang unti-unting namumuo sa dibdib niyang matagal ng kinikimkim na pagnanais. Hindi lang makasakay ng eroplano, kundi makita ang anak na lalakad sa bagong buhay nito. Sige na pa, dagdag ni Edwin, pilit na magaan ang boses. Ako na ang bahala. Ipapadala ko sa remittance center dyan ang pang-ayos mo, passport kung anuman. May gagawa na rin ng invitation. Gusto ko ring makilala ng personal ni Hana. Napatingin si Celso sa salamin sa dingding. Nakita niya ang sarili, kulubot na noo, naninilaw ng ngipin. Balingkinit ang katawan na pinagdadaanan ng maraming taon ng biyahe sa kalsada. Tingnan mo ko, bulong niya sa sarili. Ito ba ang tatay ng ikakasal malalavi sa Norway? Anak, muli niyang simula. Nanginginig ang tinig. Pwede ba? Pag-isipan ko muna kahit isang gabi lang. Sige po, palamunay na sagot ni Edwin. Pero sana pumayag kayo. Kasi yung ticket, nakahanda na. Kinuha ko na. Sa pangalan nyo. Tiwala ako na sasakay kayo. Pagkababa ng tawag, tahimik lang si Celso. Narinig niya ang mahinang paghilik ni Mia, ang lagitik ng electric fan at ang putok ng tricycle sa labas. Sa gitna ng ordinaryong gabing iyon, parang biglang nabuksan ang isang pinto sa buhay niya na akala niyang matagal nang sinarhan. Kinabukasan, paglabas niya sa compound, agad siyang sinalubong ni Junrix. Uy, Kuya Celso, balita ko daw pupunta ka ng ibang bansa. Norway ba yon o Novaliches lang? Alam mo na agad? Gulat niyang tanong. Si Ate Mia kasi nagkwento kay Aling Feli kagabi. Sabat ni Aling Feli na lumabas mula sa tindahan, may hawak na supot ng pandesal. Oh, ito. Kain ka muna. Libre yan para sa future international flight attendant. Naku, ano ba kayo? Naiirita kunwa ni Celso pero hindi maitago ang ngiting pilit na lumalabas. Hindi pa nga ako pumapayag. Ha? Ano hindi ka pa pumapayag? Singit ni Mia, nakakatapos lang maligo, nakatuwalya pa ang buho at may hawak na tuyo. Pa, tiket na lang ang hinihintay mo buong buhay mo, di ba? Ngayon binigay na sa'yo, ayaw mo pang tanggapin. Anak, hindi ganun kadali. Paliwanag ni Celso, tignan niyo nga ako. Wala akong matinong damit. Passport pa lang. Saan ako kukuha ng panggastos? Tsaka baka ma-OP lang ako doon. Puro may kaya, puro mapuputi, puro sosyal. Lumapit si Mia at marahas pero may lambing na tinapik ang balikat niya. Pa, hindi naman fashion show ang kasal ni Kuya. Tatay ka. Ikaw ang bilda sa araw na yon sa mata niya. Kahit nakasando ka, tatay ka pa rin. Correct, sabay-sabat ni Aling Feli. At saka, kung si Lorna nabubuhay pa, ano kaya sasabihin niya? Celso, huwag ka nga arte. Sumakay ka sa eroplano at puntahan mo ang anak mo. Ganun yun. Sigurado ako. Napatawa silang tatlo, pero may kirot sa puso ni Celso sa pagbanggit sa pangalan ng asawa. Naramdaman niyang parang si Lorna mismo ang tumutulak sa likod niya. O ganito na lang, suhestyon ni Mia, mag-leave muna ako kahit 2 araw. Sasamahan kita mag-ayos ng passport mo, magpa-picture tayo, paayos natin yung buhok mo. Tapos pupunta tayo sa ukay-ukay. Hahanapan kita ng matinong long sleeves at coat para hindi ka mahiya kay Kuya at sa mapapangasawa niya. Ukay-ukay? Napakurap si Celso, edi second hand. Ano ngayon? Balik ni Mia. Hindi naman second hand ang puso mo pa. Original yan. Kahit anong suot mo, tatay ka pa rin. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Mia sa pag-aasikaso ng requirements ni Celso. Inihatid siya nito sa City Hall para sa birth certificate at sa DFA para sa passport appointment. Sa dami ng pila at antok, muntik nang sumuko si Celso. Pero sa tuwing naiisip niya ang sinabi ni Edwin, ayoko lumakad sa altar na wala man lang magulang na nandyan. Pinipilit niyang tumayo sa pila. Sa isa sa mga gabi, habang nagpapahinga sila sa labas ng tindahan ni Aling Feli, pinagmamasdan nila ang langit na puno ng bituin. May dumaan na eroplano. Kumikislap ang ilaw sa ilalim ng tiyan nito. Ingnan mo yun pa, sabi ni Mia. Baka yan na ang airline na sasakyan mo. Ewan ko sa'yo, sagot niya. Pero hindi na niya naitago ang kislap sa mga mata. Kung sasakay man ako dyan,
Hindi dahil sa pangarap ko, dahil sa anak ko. Pwede namang pareho, mahina pero matatag na sagot ni Mia. Dahil sa anak mo at dahil sa pangarap ni Mama na makita kang masaya. Dumating ang araw ng alis. Sa NAIA Terminal 3, para siyang batang naligaw sa carnival. Mataas ang kisame, malamig ang hangin mula sa aircon. At parang hindi nauubos ang mga taong may kani-kaninyang bitbit na maleta. Suot niya ang bagong labang puting polo, maayos na pantalon at isang coat na nabili nila sa ukay-ukay. Medyo maluwag sa balikat pero maingat na inayos ni Mia. Pa, bagay sa'yo, sabi ni Mia. Pilit na hindi pinapahalata ang pag-aalala. Tatandaan mo ha, kailangan mong dumiretso sa check-in counter na yan. Ipakita mo yung passport mo, tapos yung ticket. Huwag ka masyadong kabahan, may staff naman na tutulong. Una, sagot ni Senso, pero halata sa kamay niya ang panginginig habang hawak ang passport. Ikaw din anak, uwi ka agad galing trabaho, huwag kang magpupuyat sa kung ano-anong overtime. Habang nasa pila siya sa check-in, napansin niya sa harap ang isang mag-asawang naka-branded na damit. May mamahaling luggage na may sticker pa ng kung ano-anong bansa. Si Franco at Denise Villarreal ayon sa tag na nakadikit sa handle. Hon, tingnan mo, mahinang bulong ni Denise pero sapat para marinig ni Celso. Ang cute ni Lolo, naka-coat pero kita mong hindi sanay. Baka first time niya sumakay. Tumawa si Franco. Baka nga, akala niya bus din to. Pwede siyang sumabit sa likod. Narinig iyon ni Celso. Kumirot ang puso niya, pero hindi siya lumingon. Mas hinigpitan na lang niya ang hawak sa passport at sa lumang wallet na may litrato ni Lorna. Sa halip na magalit, pumikit siya sandali at nagdasal. Panginoon, kung ito na talaga yung sinasabi ni Father, na misyon mo para sa akin, bahala ka na. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa taas, pero sasakay ako. Pagkatapos ng check-in, napunta siya sa waiting area. Doon niya nakatabi ang isang babaeng may dalang batang lalaking mga 4 na taon. Maitim, payat pero maaliwalas ang ngiti kahit may antok sa mata. May maleta rin itong luma at sira na ang zipper. Kuya, dito po ba ang upuan ng flight pa Oslo? Tanong ng babae, medyo kinakabahan. Oo, sabi sa ticket ko ganito rin ang gate, sagot ni Celso. Ako pala si Celso. Ako si Mariz, sagot nito. Sabay abot ng kamay. Siya si Gab-Gab, alaga ko. Uuwi kami sa amo niya sa Oslo. May isang matandang babae ring nakaupo sa di kalayuan. May hawak na rosaryo. Si Lola Pilar. Narinig nito ang usapan. Ay, kayo pala yung pa Oslo rin, sabat ni Lola Pilar. Naku mga anak, hindi aksidente to. May dahilan kung bakit ngayon lang kayo isasakay ng Diyos sa eroplano. Napatingin dun si Celso. Bakit nyo naman nasabi yun, Lola? Ngumiti si Lola Pilar. Pinisil ang rosaryo. Ang Diyos hindi nagmamadali, pero hindi rin siya nalalit. Saktong-sakto ka palaging darating sa plano niya. Kung ngayon ka lang sasakay, ibig sabihin, sakto ito sa kung anong gagawin niya sa buhay mo. Napatahimik si Celso. Hindi niya alam kung anong eksaktong mangyayari. Pero habang pinagmamasdan niya ang mga piloto at flight attendant na dumaraan sa harap nila, matikas, maayos para mga bituin. Ramdam niya ang kirot at saya na sabay na kumakagat sa puso niya. Dati, pangarap lang niya ang maging katulad nila. Ngayon, simpleng pasahero lang siya, nakapila sa gate, may ticket papuntang Norway at isang misyon, maging tatay sa araw ng kasal ng anak niya. At kahit kinakabahan siya, mahina siyang ngumiti at bumulong sa sarili. Sige na nga, langit. Kung ito na ang flight ko, sasama na ako. Nang tawagin na sa speaker ang flight number nila papuntang Oslo, sabay-sabay na tumayo ang mga pasahero. May halo ng kaba at pananabik ang gumapang sa dibdib ni Celso. Pinahid niya ang pawis sa noo, hinigpitan ng hawak sa maliit na backpack at sumabay sa agos ng mga taong sanay na sa ganitong eksena. Pagpasok niya sa jet bridge, ramdam niya ang lamig na humahampas mula sa aircon. Iba sa init ng terminal. Para siyang batang unang beses papasok sa malaking mall. Nang sumilip siya sa pintuan ng eroplano, sinalubong siya ng ngiti ng flight attendant na si Jessa May. Good afternoon po sir, welcome on board. Magalang nitong batit, ano po seat number ninyo? Teka lang Hija, nauutal na sagot ni Celso, inilalabas ang boarding pass. Ito row 24, seat B.
Okay po sir, right side po, straight ahead, pangalawang section. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang sa amin ha? Sagot ni Jessa, sabay kindat na pampalakas ng loob. Salamat iha, tugon ni Celso. Bahagyang yumuko, tila hindi sanay na siya naman ang inaalagaan. Habang naglalakad sa makipot na aisle, pansin niya ang mga pasaherong nakaupo na. May iba pang nakayuko sa cellphone, may natutulog na, may nag-aayos ng neck pillow. Halos mabitawan niya ang backpack nang marinig ang pabulong na tawa mula sa isang ginoong naka-long sleeves at mamahaling relo. Hon, tingnan mo yan, mahinang bulong ni Franco kay Denise na nakaupo sa aisle seat. Si Lolo, parang hindi alam kung saan ilalagay yung bag niya. Napahigpit ang hawak ni Denise sa designer handbag. Basta wag lang tumagi sa akin, please. Sagot nito, sabay irap. Hindi na iyon pinansin ni Celso. Tuloy-tuloy siyang naglakad hanggang sa makita ang seat 24B. Sa window seat, may babaeng naka-headset, naka-all white, maayos ang makeup at nakaanat ang cellphone na may naka-on na camera. Siya si Zia Alonso, ang vlogger. Sa aisle seat naman, may lalaking naka-business attire. Seryoso ang muka, nakabukas ang laptop, si Arnold Cuitan. Sir, ako po yung nasa gitna. Magalang nasabi ni Celso kay Arnold. Padaan lang po. Napabuntong hininga si Arnold, halatang naiirita sa istorbo. Yeah, sure. Sagot nito sa Ingles. Sabay tayo na parang napipilitan. Iniangat ang laptop, pero hindi na pinatay. Umupo si Celso. Maingat na inilagay ang backpack sa ilalim ng upuan sa harap. Medyo sumisikip na ang dibdib niya sa kaba. Naramdaman niyang hindi maayos ang pagkakabit ng lumang jacket niya. Inayos niya yun. Pero umalingasaw pa rin ang bahagyang amoy ng mantika at usok ng jeep na parang nakapit na sa tela. Palingon-lingon si Zia at nang mahangip sa camera ang jacket ni Celso, bahagya siyang napangiwi. Agad niyang binaba ang phone. Saka bumulong sa microphone ng earphones niya. Guys, nasa plane na tayo. Pero alam niyo yun, yung super OOTD ready ka tapos may katabi kang. Well, feel na feel ko yung amoy ng EDSA. Mahinang tawa nito. Pilit na tinatakpan ng palad ang bibig. Narinig iyon ni Celso kahit pa mahina. Napayuko siya. Pinaglaruan ang zipper ng coat niya. Pasensya na ha. Mahina niyang sabi. Hindi sigurado kung kanino. Kay Zia ba? Kay Arnold o sa mismong eroplano. Napatigil sandali si Zia, tila nahiya sa sarili. Pero mabilis ding bumalik ang vlogger mode niya. It's okay po, Lolo, sagot niya, pilit na nakangiti. First time niyo po? Hindi agad sumagot si Celso. Sumulyap siya sa labas ng bintana. Kita na ang pakpak ng eroplano, ang mga ground crew na naglalakad-lakad, at ang mga sasakyang nagsusulong ng kargamento. Oo, iha, sagot niya sa huli. First time kong sumakay. Matagal na rin kasi akong may pinapangarap na hindi natuloy. Nagkatinginan sandali ang dalawa. Pero bago pa lumalim ang usapan, nagsimulang magsara ang overhead bins. Dumaan si Ivy, isa pang flight attendant, upang i-check ang mga upuan. Sir, seatbelt po natin, paalala niya kay Celso. At saka yung backpack po ninyo, okay na po yan dyan sa ilalim. Pinakiramdaman ni Celso ang sinturon. Parang kakaiba ang pagkakasuksok. Ganito ba dapat, iha? Tanong niya. Opo sir, sakto po. Ayos na po yan. Sagot ni Ivy. Sabay ngiti bago siya nagtuloy sa kabilang row. Ilang minuto pa, nagsimula ang safety demonstration. Tumayo si Jessa sa unahan, sabay sunod ng ibang crew sa gitna. Habang ang karamihan ay nakayuko sa cellphone o nakapikit, si Celso naman ay naatitig ng todo sa bawat galaw. Kung paano hinahatak ang seatbelt, paano inaabot ang oxygen mask, paano isinisilid ang life vest sa ulo. Ladies and gentlemen, this is your safety demonstration. Ang boses ng purser na si Marvin sa PA system. Napansin ni Jessa ang paninindigan ni Celso ng tingin. Habang ipinapakita niya ang emergency exits, sumagi sa isip niya na parang pamilyar ang konsentrasyon ng matanda. Pagkatapos ng demo, naglakad si Jessa sa aisle, chinecheck kung may tanong ang mga pasahero. Nang tumapat siya kay Celso, bahagyang yumuko ito. Alam niyo iha, mahina pero malinaw na sabi ni Celso, dapat kapag heavy turbulence, nakaredy ang mga pasahero at ang crew sa possible rapid descent.
Nakakalimutan yan minsan sa briefing. Napakunot ang noo ni Jessa. Ay, sir, saan niyo po natutunan yon? Tanong nito, may halong biro at seryosong interes. Dati kasi, nag-aaral ako sa aviation school. Tipid na sagot ni Celso. Matagal na, panahon pa ng mga lumang eroplano. Naglapat ang mga kilay ni Jessa sa gulat. Talaga po? Wow! Kaya pala seryoso ngayong makinig. Ngayon lang ako nakakita ng pasaherong mas attentive pa sa ibang crew. Biro niya, sabay ngiti. Naggibit balikat lang si Celso. Parang nahihiyang umamin. Nakasanayan lang siguro. Sa likuran, may ilang kabataang pasahero na nagpapalitan ng chismis. Tingnan mo si Lolo, bulong ng isa. Parang mag-e-exam sa safety demo. First time na siguro, nahihiya lang umamin. Baka nga, dagdag na isa pa. Pag nag-take off na to, baka magsigaw pa yan. Nagtanggap na walang naririnig si Celso pero tumimo sa dibdib niya ang bawat biro. Binaling na lang niya ang paningin sa pakpak ng eroplano. Nang magsimulang umandar ang eroplano sa runway, naramdaman niya ang pag-vibrate ng buong cabin. Humigpit ang hawak niya sa armrest pero pinilit niyang maging kalmado. Sa isip niya, binibilang niya ang V1 rotate tulad ng itinuro sa kanya noon sa simulator. Sa sandaling pumailan lang ang eroplano, halos mapasinghap siya, biglang lumiit ang mga ilaw sa runway at nagbukas ang tanawin ng lungsod na parang mga bituing nakadikit sa lupa. Sa tabi niya, abala si Zia sa pagkuha ng video ng takeoff habang si Arnold naman ay nag-i-email pa rin, nakafocus sa laptop. Sir, okay lang po kayo? Ulong ni Zia nang mapansin ang pagkakahawak niya sa armrest. Okay lang na po, iha, sagot niya. Matagal ko na tong gustong maramdaman. Iyong ganitong pag-angat. Lumipas ang ilang minuto sa himpapawid. Nag-stabilize ang eroplano. Pinatay ang seatbelt sign. Nagsimulang maglayag ang mga crew. May kasamang cart ng pagkain. Si Lola Pilar, sa kabilang row, nakapikit at nagro-rosaryo pa rin. Si Mariz at Gab-Gab naman ay naglalaro ng maliit na laruan. Pinapatahan ang bata sa pag-iyak dahil sumakit daw ang tenga. Habang namimigay ng juicy ivy, biglang umalog ang eroplano. Isang mabilis na ugong ang narinig, kasabay ng marahas na pagyanig na parang dinaanan ng malakas na hangin. Napahawak sa upuan ang mga tao. May ilang napaay sa gulat. Uy, turbulence, pabulong na sabi ni Arnold. Pero halatang kinabahan. Agad na naibalik ang seatbelt sign. Oh my God! Sigaw ng isang dalaga sa likod. Kuya! Ano yun? Baka bumagsak tayo. Mas hinigpitan ni Celso ang pagkakaupo pero hindi siya sumigaw. Sa halip, dahan-dahan siyang nagdasal sa isip. Panginoon, sa iyo na itong biyahe na to. Ikaw na bahala. Samantala, hindi pinigilan ni Lola Pilar ang sarili. Diyos ko po, mahabag ka sa amin. Malakas niyang wika. Hawak-hawak ang rosaryo at halos idikit ito sa dibdib. Narinig yun ni Franco na bahagyang napatawa kahit halata ang tensyon. Hon, grabe si Lola. Para na tayong nasa horror movie. Bulong niya kay Denise. Pati yung lolo sa gitna. Turo naman ni Denise, bahagyang iniirap si Celso. Mukhang anytime maiiyak na. Hindi na tumingin si Celso sa kanila. Alam niyang kung lilingon siya, makikita niya ang mga matang puno ng panghuhusga. Mas pinili niyang tumitig sa harap, sa maliit na screen na nakapatay, habang pauloy na dumaraing sa puso. Ilang sandali pa, humupa ang alog. Nagpatuloy ang flight, parang walang nangyari. Nagbalik ang mga crew sa normal na ritmo ng kanilang trabaho, pero may naiwan sa loob ni Celso. Isang kakaibang halo ng tapot at pagkasabik. Habang nakasandal siya sa upuan, unti-unti niyang naalala ang mga gabing nagbabantay siya sa simulator room sa Pasay, kung saan siya ang madalas magse-set up ng mga emergency scenario para sa mga kaklaseng piloto. Jimenez, anong approach angle natin sa ganitong situation? Tanong noon ng instructor. Sir, kailangan nating dahan-dahan. Huwag biglain. Respect the wind, sagot niya. Punong-puno ng kumpiyansa. Ngayon, nakaupo siya sa likod ng isang tunay na cockpit, isang pasaherong walang hawak na kontrol. Pero sa ilalim ng kaba, may muling nag-aapoy. Ang kaalamang hindi pa tuluyang nabubura ng panahon ang dating galing niya. Habang humahaba ang biyahe, napapikit siya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil may pakiramdam siyang kakaiba.
Parang hindi pa dito nagtatapos ang papel niya sa eroplano. Parang may hinihintay pa ang langit na gawin niya. Hindi bilang batang pangarap pa lang ang hawak, kundi bilang biyodong sanay na sa sakit. Handang muling sumugal para sa buhay ng iba. Nagising si Celso sa mahina pero sunod-sunod na pag-uga ng eroplano. Hindi na niya alam kung ilang oras na silang nasa himpapawid. Ang alam lang niya, ilang beses na siyang nakatulog at nagising, palipat-lipat sa pag-aalala at pananabik na makita si Edwin. Napatitig siya sa maliit na screen sa harap. May mapa, isang linya mula Maynila papunta sa hilagang bahagi ng mundo. At ang maliit na eroplanong gumagapang doon. Uy lolo, gising na po kayo. Biro ni Zia na ngayon nafahoodie na at wala na ang pulidong makeup. Malapit na yata tayong mag-halfway. Pagod na rin kayo sa pag-iisip ng clouds? Mumiti si Celso. Pinisil ang sinturon sa baywang. Nagpapahinga lang, sagot niya. Pero parang mas nakakapagod pala ang wala kang hawak na manibela. Hindi na nakasagot si Zia dahil muling umalog ang eroplano. Mas malakas na ngayon. Parang may higanting kamay na umuga sa kanila mula sa ilalim. Sabay-sabay na napasinghap ang mga pasahero. May mga basong nagkalansingan. May juice na tumapon sa tray table ni Arnold. Psst! Inis na reklamo ni Arnold. Nagbunas ng tumalsik na juice sa laptop. Can they at least warn us properly? Bumukas ang PA system. Sumingit ang boses ng kapitan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mahina hong sabi ni Captain Rodrigo Velasco. We're currently experiencing some moderate turbulence due to weather conditions along our route. Please return to your seats and fasten your seatbelts. Cabin crew, kindly secure the cabin. This is just temporary. Nilingon ni Celso si Maris sa kabilang aisle. Nakayakap ito kay Gab-Gab na umiiyak na. Tita, ayoko na. Bababa na tayo. Hikbi ng bata. Wala tayong babaan sa ulap. Gab, pilit na patahan ni Maris. Nanginginig din ang boses. Sa ilang sandali, naging sunod-sunod ang pagyanig. Para bang roller coaster na wala sa amusement park. Umuugong ang makina at may sandaling parang lumulubog ang tiyan ng bawat pasahero sa tuwing biglang babagsak ang eroplano ng ilang talampakan. Diyos ko po, mangiyong-iyak na wika ni Lola Pilar. Mas madiin na ngayong nakapulupot sa rosaryo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Nagpabalik-balik sa aisle sina Jessa at Ivy, sinusigurong nakasinturon ang lahat. Si Marvin naman, bitbit ang interphone, walang tigil sa pakikipag-usap sa cockpit. Ma'am, sir, seatbelt please, paulit-ulit na paalala ni Ivy. Bahagyang nakapaling ang mata sa kisame na parabang sinusukat ang lakas ng alog. Naramdaman ni Celso ang kakaibang kaba. Hindi lang ito simpleng turbulence. Sanay siya sa nararamdaman ng eroplano sa ere, kahit sa kaunting teorya at simulator noon. Pero ito, parang may mas malalim na problema. Biglang sumindi at namatay ang ilang ilaw sa aisle, parang nag-brownout ng mabilis. May ilang pasaherong napasigaw, pati ang mga overhead bin. Bahagyang nagkakabukas-sara, na agad namang sinara ng crew. Ladies and gentlemen, muli ang boses ni Captain Velasco. Pero ngayon ay may bahid ng tensyon. We are working on a small technical issue. Please remain seated with your seatbelts fastened. Cabin crew, kindly take your seats for the meantime. Nagkatinginan sina Jessa at Ivy, pero sumunod. Umupo sila sa jump seat, magkaharap, sabay nagbuckle. Napatingin sila sandali kay Celso, na ngayon ay tahimik, nakatitig sa unahan, parang mau binibilang sa isip. Lolo, okay lang po kayo? Tanong ni Zia, hawak na ngayon ang cellphone, pero hindi na naka-on ang camera. Parang mas kabado pa kayo kaysa kanina. Hindi kabado, mahinam sagot ni Celso, paring nag-iisip. Nakikinig lang sa ugong. May kakaiba. Isang mas malakas na pagyanig ang sumunod. May naiwang sigaw, may kumalabog na tray, at may batang haros mahulog sa kandungan ng ina nito. Narinig nila ang mabilis na paglakad sa unahan. Biglang tumayo si Marvin, sabay senyas kay Ivy. Ivy, dala ka ng medical kit. Now! Pabulong pero mariin niyang utos. Tumayo si Ivy, kinuha ang kit, at mabilis na naglakad patungong cockpit. Sumunod si Marvin, napatingin ang ilang pasahero, kasama na sina Franco at Denise. Hon,
Bakit may medical kit? Kinakabahang tanong ni Denise. May nangyari ba sa unahan? Maybe some crew injured, that's all. Sagot ni Franco, pero halata rin ang pag-aalala. Hindi nagtagal kumalat ang bulungan. Sabi nila may inatake daw sa harap. Crew nga ba o pasahero? Baka yung piloto? Sa gitna ng lumalalang alog, kita ni Zia ang pagtaranta ng ilang crew na nagmamadaling kumuha ng oxygen tank malapit sa gali. Hindi na niya napigilan ang reflex bilang vlogger. Sinubukan niyang buksan ang kamera ng phone. Pero sa unang pagkakataon, nanginginig ang kamay niya. Guys, pabulong niyang sabi sa mic. Kahit hindi niya sigurado kung ire-record pa niya iyon. I think something serious is happening. Please, sana hindi ito ang last vlog ko. Huling bumukas ang PA system. Pero sa pagkakataong ito, hindi buo ang sinabi ng kapitan. Parang naputol. Isang malakas na beep ang sumingit, kasunod ng ilang Ingles na hindi maayos na naintindihan ng karamihan. Basta ang malinaw lang. Technical difficulty at requesting assistance. Lalong lumakas ang dasal ni Lola Pilar. Panginoon, huwag mo kaming pababayaan. May mga bata pa dito, may matatanda. Si Celso samantala, ramdam na ang malamig na pawis sa batok. Sa isip niya, bumalik ang mga gabing nagbabantay siya sa simulator, kung saan binibigla nila ang sistema ng eroplano para makita kung paano magre-react ang mga trainee. Kapag sabay ang instrument failure at cabin panic, kailangan malinaw ang ulo ng kapitan, sabi ni Captain Leo sa kanya. Pero minsan, hindi sapat ang isang ulo. Minsan, kailangan ng kamay na hindi nanginginig. Biglang bumukas ang pinto ng cockpit. Lumabas si Captain Rodrigo Velasco. Namumutla ito, pawisan at bahagyang nanginginig ang kamay. Nakatayo siya ngayon, sa unahan, hawak ang interphone. Pero hindi niya ito ginamit. Direkta siyang tumingin sa mga pasahero. Sa sandaling iyon, tahimik ang buong eroplano. Tanging ang ugong ng makina at ang bahagyang pagyanig ang naririnig. Mga pasahero, malakas pero basag ang boses ni Captain Velasco. May emergency po tayo. Parang sabay-sabay na kumunot ang mga noo. May mga napakapit sa katabi. May nagtakip ng tenga. Nagkaroon po ng seryosong problema ang ating co-pilot. Pagpapatuloy ni Captain, pilit na pinapakalma ang sarili. Inatake po siya sa puso. Ginagamot na siya ngayon sa loob at kasabay po nito. Nagkaroon din tayo ng problema sa isa sa mga pangunahing instrumento ng eroplano. May ilang babaeng napasigaw. Ano yung ibig sabihin nun? Baka mahulog tayo. Diyos ko! Itaas ang kamay, ibaba, parang sinusukat ang mga salitang sasabihin pa. Saka muling nagsalita si Captain Rodrigo. Ngayon ay hindi na sa pamamagitan ng PA kundi direkta. Kakayanin ko po ito, pero mas magiging ligtas tayo kung may isa pang marunong tumulong sa cockpit. Aniya halos sumabog ang kaba sa bawat itik. Kaya, kung sakali man kung may piloto ba dito, kahit dating piloto, kahit flight instructor, kahit may malalim na karanasan sa paglipad o sa instrumentation, huminga siya ng malalim at sa gitna ng kumakabog na cabin buong lakas na sumigaw. May piloto ba dito? Tulungan niyo ako. Parang bumagal ang oras. Tumigil sa pag-iyak si Gab-Gab. Si Mariz napakapit sa upuan. Si Lola Pilar nanigas na parang estatwa. Hawak ang rosaryo sa pagitan ng nanginginig na mga daliri. Nagtinginan ang mga pasahero. May ilang napayuko. Baka umaasang may ibang tatayo. Si Franco, napabulong. There's no way may piloto dito sa economy. Si Denise, sabay tango. Halatang desperado pero mapanghusga pa rin. Si Arnold, nagpalipat-lipat ng tingin sa paligid. Parang naghahanap ng superhero. Walang nagsasalita. Walang kumikilos. Hanggang sa may isang mahinang galaw na nanggaling sa gitna ng cabin. Dahan-dahang iniangat ni Celso ang kamay niya. Hindi ito taas na parang nagvo-volunteer sa recitation. Mabagal, maingat, parang tinitimbang ang buong bigat ng mundong naghihintay sa desisyon niya. Tila bawat pulgada ng pagtaas ng braso niya ay katumbas ng taong ng pagsisisi, ng pangarap na tinabunan, ng lungkot na tinanggap niya bilang kapalaran. Napalingon si Zia sa kanya. Nanlaki ang mata. Lolo, mahina niyang husal. Si Arnold na kanina'y nagrereklamo lang sa juice at sa turbulence, natigilan.
Wait, seriously? Bulong niya, hindi makapaniwala. Si Franco at Denise nagaling sa business class para magkumustahin ang sitwasyon at ngayon ay nasa gilid ng curtain. Literal na natulala nang makita kung sino ang nagtaas ng kamay. Ang lalaking kanina lang ay pinagtawanan nila sa pila. Ang biyudong nakaukay na coat na akala nila ay hindi man lang marunong umipo ng tama sa eroplano. "Sir," tawag ni Jessa, halos hindi makapaniwala, habang nakatingin sa nakataas na kamay ni Celso. "Kayo po," tumitig si Celso kay Captain Velasco. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, diretso siyang huminga ng malalim. At sa gitna ng takot, mahinahon siyang sumagot, "Kap, dati po akong aviation student. Marunong akong magbasa ng instrumento. Kung wala na pong ibang tutulong, susubukan ko." Para bang walang ibang gumagalaw sa eroplano, kundi ang kamay ni Celso na dahan-dahang nakataas. Ramdam niya ang titig ng daan-daang mata sa likod niya, ang kabog ng makina, at ang kakaribang katahimikan na sumisingit sa pagitan ng pag-uga ng eroplano. Unang nakapagsalita si Marvin. Lumapit ito, bahagyang nakayuko, parang nagdadalawang isip. "Sir, kayo po ba yung nagbanggit kanina na nag-aral sa aviation school?" Maingat nitong tanong. Tumango si Celso, pinipilit na maging matatagang boses. "Oo, dati po akong aviation student. Naging simulator assistant at ground crew. Hindi na ako nakapag-license, pero alam ko pa rin ang basics. Marunong akong magpasa ng instrumento." Nagkatinginan sina Marvin at Captain Rodrigo. Sa isang iglap, parang nag-usap na ang dalawa ng walang salita. Kapwa alam na wala na silang oras para maghanap ng iba. "Sir," wika ni Captain Rodrigo, lumapit mismo kay Celso. "Hindi ito tulad ng mga lumang eroplano. Full glass cockpit to, advanced systems." "Sigurado ba kayo?" Huminga nang malalim si Celso. Ramdam ang pangininig ng tuhod. "Kap, hindi ako sigurado sa lahat," tapat niyang sagot. "Pero sigurado akong mas mabuti nang may karagdagang mata at kamay kaysa kayo lang mag-isa sa loob. Kung pwede niyo akong utusan, susunod ako." Sandaling tumitig si Captain sa kanya. Parang sinusukat ang bigat ng taong kaharap niya. Sa huli, tumango ito, mariin. "Marvin, bring him in," utos niya. "Mga pasahero, manatili po kayong kalmado. Susubukan naming ayusin ang sitwasyon." Habang inaakay siya ni Marvin, paunahan, napansin ni Celso ang mga mukha sa paligid. Si Zia nakatitig sa kanya. Hindi na artista ang tingin, kundi parang nagtatakang bata. "Lolo," mahina nitong bulong. Halos siya lang ang nakarinig. "Kaya niyo yan, i-vlog ko sana. Pero mas gusto ko munang manalangin para sa inyo." Si Arnold na palunok. Sumunod ang tingin sa bawat hakbang ni Celso. "He's really going in," mahina niyang sabi sa sarili. "God, please let this be the right call." Sina Franco at Denise na kanina'y nagbibiro pa tungkol sa kanya, ngayon ay nakapikit na, mahigpit na magtahawak kamay. Halata sa mukha ang pagsisisi, kahit wala pa silang nasasabi. "Kuya," sigaw ni Mariz mula sa likod, hawak-hawak si Gab-Gab. "Ingat ka po ha, dito lang kami, magdadasal." Habang dumaraan siya, iniangat ni Lola Pilar ang rosaryo, tinapat sa kanya. "Anak," nanginginig na wika ng matanda, "kung ginamit ka niya para umakyat dyan, siya na rin ang magdadrive sa kamay mo. Huwag kang matakot." Bahagyang yumuko si Celso bilang pasasalamat. Sa ilalim ng lahat ng takot, may kakaibang init na unti-unting bumubukas sa puso niya. Parang may nagsasabing ito na ang sagot sa tanong niya kagabi sa simbahan. Paglapit nila sa cockpit, nakita niya si Ivy sa gilid, hawak ang medical kit, namumula ang mata sa pag-iyak. Sa sahig, may nakahigang lalaki na nakakabit sa portable oxygen, ang co-pilot na si First Officer Liam Cheng. May kasama itong isang babaeng nurse na pasahero, si Nurse Ira Del Mundo na tinatawag ng ilan kanina. "Stable na po ng kaunti, Captain," bulong ni Ira, pero hindi pa rin siya pwedeng bumalik sa controls. Kailangan niya makalapag sa lupa agad. Tumango si Captain Rodrigo at tumingin kay Celso. "Sir Celso, pasok kayo." Pagpasok niya sa cockpit, parang biglang sumikip ang mundo. Sa harapan niya,
Hindi na simpleng analog gauges ang nakita niya tulad noon sa flight school, kundi sunod-sunod na digital screen, ilaw, indicator at switch na halos mag-overload sa utak niya. Grabe, mahina niyang bulong. Hindi niya napigilan. Iba na pala ang mukha ng langit ngayon. Umupo siya sa jump seat sa likod ng captain's chair. Dito ka muna, sir, sabi ni Marvin. Makikita mo ang instruments at maririnig mo ang usapan sa radio. Sabihin niyo lang sa kapitan kung anong nababasa niyo. Nasa gilid ang headset. Kinuha yun ni Captain Rodrigo. Dali-daling sumiksik sa tenga habang binabalanse ang eroplano. Tower, this is Flight 307, declaring emergency. Mariin nitong sambit sa English. We have first officer incapacitated and partial instrument failure, requesting priority descent and vectors to nearest suitable airport. We have one additional person on board with previous aviation training assisting. May sagot mula sa radio, mabilis malinaw, may bahid ng pag-aalala. Flight 307, Roger. We are patching in senior training captain to assist. Maintain current altitude. Expect vectors in 1 minute. Keep us updated on your status. Tumingin si Captain kay Celso, pawisan ng noo. Sir Celso, alam kong hindi ka sanay sa ganitong cockpit, sabi niya sa Filipino. Pero kailangan ko ng mata sa mga basic indications. Lahil nag-glitch ang isa sa mga screen, nag-a-adjust ang backup system. Bantayan mo tong attitude indicator, altimeter, airspeed, at itong engine parameters na to. Pag may biglang kakaiba, isigaw mo sa akin agad. Tumango si Celso, pilit pinapakalma ang sarili. Sige Kap, ang sabihin mo, susundin ko. Para lang tong mga dating araw sa simulator. Yun nga lang, wala nang reset button ngayon. Sa radyo, may panibagong boses na sumingit. Mas matanda, mas matatag. Flight 307, this is Captain Eliseo Madrigal, Senior Training Captain. I am now online to assist. Who is flying the aircraft? This is Captain Rodrigo Velasco, sagot ni Rodrigo. I'm on controls. I have with me an ex-aviation student and former sim assistant who knows instrumentation. Name is Celso Jimenez. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya bago muling nagsalita si Captain Madrigal. Jimenez, Celso Jimenez, Flight School Pasay Batch 1990s. Napalingon si Celso. Nanlaki ang mata. Cab, Madrigal? Hindi niya napigilang itanong kahit wala siyang hawak na mic. Narinig ni Madrigal ang boses niya sa background. So it is you, sabi nito, may halong gulat at tuwa kahit nasa gitna ng emergency. Ikaw yung top sa simulator noon, di ba? Yung laging nagvo-volunteer sa engine out drills. Napahigpit ang kapit ni Celso sa upuan. Opo Kap, pero matagal na yun. Jeepney na ang minamaneho ko ngayon, hindi eroplano. Well, Jimenez, sagot ni Madrigal, na yun ay maseryoso. Ngayon parehong buhay pa rin ang nakasalalay. Pakinggan mo Rodrigo, ibaba natin siya step by step. Jimenez, your job is to be his second pair of eyes. Sabihin mo sa akin kung ano ang readings at susunod ka sa mga ituturo ko. Naiintindihan? Tumango si Celso kahit hindi siya nakikita. Opo Kap. Nagsimulang diktahan ni Madrigal ang mga utos. Flight 37, turn left heading 320. Descend to flight level 260. Monitor your speed and keep her steady. Jimenez, anong airspeed reading mo ngayon? 340 knots. Mabilis na sagot ni Celso, pinipilit na hindi maduling sa screen. Stable pero medyo bumaba ang altitude. 285, Cap. Good. Rodrigo, hold that descent rate. Jimenez, bantayan ang vertical speed. Wag lang pa sa minus 1,500 feet per minute. Sabihin mo sa akin pag lumagpas. Sa bawat segundo, ramdam ni Celso ang bigat ng responsibilidad. Pero habang tumatagal, parang bumabalik sa muscle memory niya ang mga numero, ang rhythm ng pagbabasa ng instruments, ang pakiramdam ng pag-coordinate sa cockpit na parang iisang katawan. Sa cabin, habang nagpapatuloy ang hindi nila nakikitang laban sa cockpit, iba rin ang laban ng bawat pasahero. Si Zia, sa unang beses pinatay ang kamera at pinagdikit ang dalawang palad. Lord, bulong niya. Hindi na ako nagjo-joke ngayon. Kung makauwi ako, hindi na puro OOTD at travel flex ang content ko. Promise. Si Arnold, nakayuko, pinapanood ang mga kamay na dati puro kontrata at pera ang hinahawakan.
Kung sino ka man, Diyos, sabi niya sa isip, kung ililigtas mo kami, babaguhin ko yung paraan ng pagnenegosyo ko. Hindi na puro sarili. Sina Franco at Denise, na sanay sa kontrolado at planado nilang buhay, ngayon ay nakasandal lang sa upuan. Walang magawa kundi maghintay. Tahimik na humihikbi si Denise. Hon, kung makakababa tayo ng buhay, gusto ko munang umuwi sa probinsya ni Mama. Matagal ko na tong pinagpapaliban. Gagawin natin yan, sagot ni Franco. Hinahaplos ang kamay nito. Kaya natin to, basta kumapit tayo. Habang bumababa ang eroplano, dumadalas ang mga instruction sa radio. Jimenez, ano attitude mo ngayon? Level na Kap, pero may konting yaw. Good, corrected gently. Airspeed, 300, bumababa sa 290, may mo sa ganyang range. Sa bawat tanong at sagot, unti-unting nabubunot ni Celso ang sarili mula sa takot at pinapalitan ito ng disiplina. Hindi siya pilotong may lisensya, pero sa sandaling iyon, ang hawak niya ay hindi papel, kundi tiwala ng isang buong kabin. Rodrigo, we are vectoring you to the nearest suitable airport. Paliwanag ni Madrigal. Weather is marginal but acceptable. You'll be on an assisted approach. Jimenez, kailangan kong ikaw ang magbantay sa glide slope at localizer once established kayo. Kakayanin mo? Humigop ng hangin si Celso, tumitig sa mga screen na dahan-dahan nang nag-a-adjust. Kakayanin ko, Kap. Mariin niyang sagot. Hindi ko alam kung para sa akin pa talaga tong langit na to. Pero kung ito ang paraan para makauwi silang lahat, napatingin siya kay Rodrigo na hawak ang controls. Gagawin ko ang lahat. Yan ang Jimenez na kilala ko. Sagot ni Madrigal. Alright, focus na tayo. This is now your simulator, pero wala tayong second try. Sa puntong iyon, naramdaman ng mga pasahero ang unti-unting pag-iba ng takbo ng eroplano. Hindi na basta alog, kundi maingat na pagbaba. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba. Parang nakatayo sila sa pagitan ng langit at lupa. Habang sa unahan, isang biyudong jeepney driver ang pilit binubuhay ang dating pagkakakilanlan. Para sa mga taong minsan ay hindi man lang nagbigay sa kanya ng tingin. At sa bawat numero, bawat reading, bawat utos na sinusunod nila, unti-unting lumilinaw sa dibdib ni Celso ang matagal na niyang tanong. Hindi pala nasayang ang mga panahong inakala niyang sayang. Lahat pala iyon, paghahanda sa sandaling ito, kung saan isang maling basa ng instrumento ang maaaring maghiwalay sa buhay at kamatayan, at isang tamang desisyon ang maaaring maghatid sa kanila pabalik sa lupa. Dahan-dahang nag-iba ang tunog ng makina habang unti-unting bumababa ang eroplano. Sa labas ng windshield, makikita na ang makapal na ulap na tila kumakain sa liwanag. Sa loob ng cockpit, parang iisang hininga lang ang meron. Ang hinga ni Captain Rodrigo, ni Celso, at ng boses ni Captain Madrigal sa radio. Okay, Flight 307, mahinahong sabi ni Madrigal. You are now on approach vectors. Jimenez, bantayan mo na ang localizer at glide slope. Sabihin mo sa akin pag nasa center na kayo. Tumitig si Celso sa mga screen na parang kaya na niyang basahin ulit kahit nakapikit. Cap, we're intercepting localizer. Papasok na. Glide slope below pa, pero paakyat. Mabilis niyang ulat. Good. Rodrigo, maintain that descent. Huwag mong hahabulin ng bigla. Dahan-dahan lang. Utos ni Madrigal. Remember, gentle hands. You're not fighting the plane. You're dancing with her. Napangiti si Celso sa kabila ng lahat. Hindi nagbago ang mga linyang yan, Cap. Bulong niya. Nadinig pa rin sa headset. Some things never change, sagot ni Madrigal. Pero ngayon, mas mahalaga yung sayaw na yan kaysa tapi. Sa cabin, ramdam ng mga pasahero ang tuloy-tuloy na pagbaba. Hindi na ito yung biglang bagsak. Mas mahinahon, pero malinaw pa rin ang tensyon. Naka-on pa rin ang seatbelt sign at halos lahat ay nakahawak sa armrest o sa kamay ng katabi. Mga kapamilya, kapit lang. Malumanay na wika ni Lola Pilar habang nasa gitna ng Hail Mary. Ang piloto natin, dalawa na. At yung isa, matagal nang pinaghintay para dito. Lola, paano niyo naman nalaman yon? Nanginginig na tanong ni Mariz. Hawak si Gab-Gab na ngayon ay tahimik na lang, nakasubsob sa leeg niya. Anam ng puso ng matatanda yan. Sagot ni Lola Pilar, pilit na nakangipi. Pag may taong ginamit ng Diyos, mararamdaman mo. Sa window seat,
Sinubukang silipin ni Zia ang labas pero puro ulap ang nakikita. Huminga siya ng malalim, sabay sabing mahina, "Please Lord, bigyan niyo pa ako ng chance na gawing mas may saysay itong platform ko." Si Arnold naman nakatitig sa madilim na screen ng laptop na kusa niyang isinara. Sa unang beses, wala sa isip niya ang mga kontrata, meeting o ROI. Isa lang ang laman ng isip niya, makauwi ng buhay at makahingi ng tawad sa taong ilang oras lang ang nakalipas ay pinagtawanan niya. Sa cockpit, nagbago ang tono ni Madrigal. Mas seryoso, mas malapit na sa dulo. Flight 307, you are cleared to land. Winds calm, runway lights on full. Jimenez, confirm glide slope and localizer. Localizer centered, glide slope on path. Mabilis na sagot ni Celso. Airspeed 200, stable. Altitude 1,500 feet and descending. Very good, Rodrigo, keep her steady. At 1,000 feet, gusto kong marinig ang call-out mo. Jimenez, sabayan mo, sabi ni Madrigal. Unti-unting sumulpot sa harap nila ang mga ilaw sa lupa. Mga pulang ilaw sa gilid, puting ilaw sa runway. Parang nagsisindi ang mga bituin sa mismong lupa. Naghihintay sa kanilang paglapag. 1,000, mahinang sabi ni Rodrigo. 1,000, stable, echo ni Celso. Parang bumabalik sa panahon ng training. On path, Cap. Continue, sagot ni Madrigal. Wala nang go around, ito na yon. Sa cabin, naramdaman ng mga pasahero ang unti-unting paglapit sa lupa. May bahagyang pressure sa tenga, may kakaibang bigat sa dibdib, may umiiyak, may nagdadasal ng malakas, may tahimik lang na nakapikit. "Pa, kung naririnig mo ako," bulong ni Celso sa isip niya, parang kausap ang sariling alaala. Ito na yung pagkakataong sinasabi ni Father. Kung ito ang dahilan kung bakit hindi pa ako kinuha kagabi, salamat. 500, tawag ni Rodrigo. 500, stable. A bit high, pero kaya pang i-correct. Mabilis na sagot ni Celso. Airspeed 160, good. Correct gently, sabi ni Madrigal. Rodrigo, konting flare sa tamang oras. Jimenez, ikaw sa call-out ng minimums. Nang maramdaman na nila ang lubos na lapit, parang bumagal ang mundo. Kita na nila ang mismong runway, lumalaki sa harap ng windshield. Minimums, sabi ni Celso. Medyo nanginginig ang poses. Continue, sagot ni Rodrigo, hindi inaalis ang tingin sa harap. Sabay na sumikip ang dibdib ng lahat. Sa cockpit, sa cabin, sa buong eroplano. Hanggang sa isang marahan pero mariing thud ang naramdaman nila. Kumiskis ang gulong sa runway. Mabilis na gumulong ang eroplano. May kaunting alog pero kontrolado. Napasigaw ang ilan sa gulat pero agad iyong napalitan ng panaghoy ng pag-asa nang marinig nila ang pag-reverse ng engine at unti-unting pagbagal ng eroplano. Reverse green, diesel, bulong ni Rodrigo, halos automatic. Speed 100, 70, 50. Binibilang ni Celso, halos hindi makapaniwala. Cap, rolling on ground na tayo. We're on the ground. Flight 307, welcome on the ground. Boses ni Madrigal sa radyo, halata ang pagluwag ng dibdib. Good job, Rodrigo. And Jimenez, I knew you still had it. Napapikit si Celso, hindi mapigilang manginig ang baba. Salamat po, Cap, mahina niyang tugon. Salamat. Sa cabin, ilang segundo munang walang kumikilos. Tila hindi pa umaabot sa isip ng mga tao ang katotohanan. Hanggang sa biglang may isang batang bumulalas ng, "Nakaland na tayo." Si Gab-Gab iyon na nakasilip sa bintana. "Lola, Tita Maris, nasa lupa na po yung clouds." Saka sumabog ang palakpakan. May naiiyak sa sobrang luwag ng loob, may humahagulgol, may nagtatawa sa gitna ng luha. Niyakap ni Maris si Gab-Gab ng mahigpit, halatang hindi pa rin makapaniwala. "Ay salamat sa Diyos!" Halos pasigaw na sigaw ni Lola Pilar. "Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos!" Tumayo si Zia kahit naka-seatbelt pa. Pinilit na abutin ang kamera, pero hindi para mag-vlog ng drama, kundi para lang mag-record ng palakpakan at ng mukha ng mga taong sabay-sabay na nabunutan ng tinik. "Hindi ko alam kung ilalabas ko pa to," bulong niya. "Pero gusto kong may alaala ako kung paano kami niligtas ngayon." Nang tuluyang huminto ang eroplano at nagpark,
Umilaw ang seatbelt sign at narinig ang boses ni Captain Rodrigo sa PA system. Ladies and gentlemen, nanginginig pero malinaw ang boses niya. This is your captain speaking. We have safely landed. Humihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng takot at hirap na naranasan ninyo. Pero nagpapasalamat din po ako at kami sa Diyos at sa isang taong hindi namin inaasahang makakatulong sa amin ngayong araw. Nagkatinginan ang mga pasahero. Si Sir Celso Jimenez po, patuloy ni Captain. Isang dating aviation student, ngayon ay isang jeepney driver. Kung hindi po dahil sa kanyang tulong, hindi ko alam kung magiging ganito po ang paglapag natin. Muling sumabog ang palakpakan. Ngayon ay may halong sigaw ng salamat po at mabuhay ka tatay. May ilan pang sumipol, parang nasa sabungan. Pero lahat iyon, purong pasasalamat. Ilang minuto matapos bumukas ang pinto, pinababa muna ang co-pilot at ilang pasaherong nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Nakita ni Celso mula sa cockpit ang ambulansyang naghihintay sa labas, ang mga fire truck na nakahilera, ang mga taong naka-reflector vest na handang kumilos kung may mangyari pa. Nang tuluyang maayos ang lahat, inalok siya ni Marvin na lumabas sa cockpit at bumaba sa cabin. "Sir, kailangan kayo makita ng mga tao," sabi ni Marvin. Nakangiting may luha sa gilid ng mata. Hindi araw-araw may jeepney driver na tumutulong maglapag ng eroplano. Paglabas niya sa aisle, halos sabay-sabay na tumayo ang mga pasahero. May nag-abot ng kamay, may nagmano, may yumuko sa harap niya na parang santo. "Sir, patawarin niyo po kami," hikbi ni Denise habang nakahawak sa braso ni Franco. "Pinag-usapan pa namin kayo sa pila kanina. Ang kapal talaga ng mukha namin." "Kung alam lang namin," umiling si Celso. Pilit nang umingiti. "Wala na yon," sagot niya. "Ang mahalaga, pare-pareho tayong buhay." Lumapit si Arnold. May hawak pang business card na parang wala ng halaga. "Mr. Jimenez," sabi niya, malumanay. "Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa ginawa mo. Pero kung sakali mang kailangan mo ng kahit anong tulong, trabaho, investment, kahit ano, hanapin mo ako. Hindi ko ito kalilimutan." Huli siyang nilapitan ni Zia. Namumugto ang mata. Wala nang arte. "Sir Celso," mahinang sabi niya, "gusto kong sabihin, salamat. At patawad kung kanina, ginamit lang kitang content sa utak ko. Gusto ko kayong gawing kwento. Hindi para sumikat ako, kundi para kumalat kung gaano kahalaga ang mga taong hindi natin pinapansin." Bumiti si Celso na pailing ng kaunti. "Bahala ka, iha," sagot niya. "Basta siguraduhin mong totoo ang sasabihin mo. Hindi yung parang palabas lang." Paglabas nila ng eroplano, sinalubong si Celso ng malamig na hangin ng bansang dayuhan at ang mga ilaw ng emergency vehicles. Naroon ang ilang opisyal ng airline, kasama si Clarissa Go, ang manager, at si Engineer Noel Racelis, safety director. Lumapit si Clarissa, inabot ang kamay. "Mr. Jimenez," formal ngunit may halong paghanga ang tono. "On behalf of the airline, we want to thank you. Naka-record ang lahat ng ginawa niyo sa loob ng cockpit. You did more than what we could ever ask from a passenger." Nagkatinginan sila ni Noel. "Gusto ka naming makausap ng mas detalyado pagkatapos mong makapagpahinga," dagdag ni Noel. "Hindi araw-araw kami nakakakita ng ganitong klaseng presence of mind." Pagbalik niya sa maliit na hotel, kung saan pansamantalang dinala ang ilang pasahero, binigyan siya ng sariling kwarto. Doon niya lang naramdaman ang bigat ng lahat. Umupo siya sa kama, naghubad ng coat, at sa kanya hinayaang bumagsak ang luha. Tumunog ang cellphone niya. Video call. Kuya Edwin ang nakasulat. Pag-swipe niya, lumitaw sa screen ang mukha ng anak na namumutla sa pag-aalala. At sa likod nito, si Mia na namumugto ang mata. "Pa!" sabay na sigaw ng magkapatid. "Ikaw pala yun! Ikaw yung nasa balita! Ikaw yung tinutukoy nila!" Natawa at naiyak si Celso ng sabay. "Oo anak," sagot niya, pinupunasan ang luha. "Ako raw yun, kahit hindi ako makapaniwala." "Pa!" nanginginig ang boses ni Edwin. "Ipinagmamalaki kita. Mas higit pa sa kahit anong pilotong nakilala ko." "Ako rin pa," sabat ni Mia. "Hindi mo kailangang maging licensed pilot para maging bayani. Sa amin,
Simula ngayon, ikaw na yung kapitan. Kinabukasan, maaga pa lang ay kumatok na sa pintuan ng maliit na hotel room si Marvin. Nakapolo na ito ng airline uniform. Pero halatang kulang sa ulog. May eye bags, pero may ngiting hindi maalis sa labi. Sir Celso, good morning po. Bati niya. Pasensya na kung istorbo. Nandito po si Ma'am Clarissa at si Sir Noel sa lobby. Gusto raw po kayo makausap. Kumabog ang dibdib ni Celso. Kakababa lang ng lahat ng adrenaline kagabi. Saka naman siya muling pinakabahan. Saglit siyang tumingin sa salamin. Gusot pa ang buhok. Bakas pa sa mata ang pag-iyak kagabi sa video call nila nina Edwin at Mia. Sige anak, sagot niya kay Marvin. Bibigyan mo ba ako ng 5 minuto? Mag-aayos lang ako. Pagbaba niya sa lobby, nadatnan niya si Clarissa at Noel na nakaupo sa isang sulok na mesa, may kasamang ilang dokumento. Tumayo agad ang dalawa nang makita siya. Mr. Jimenez, bungad ni Clarissa sabay abot ng kamay. Salamat at pinaunlakan niyo kami. Umupo po kayo. Umupo si Celso, halatang naiilang. Pasensya na po kung wala akong maayos na damit, biro niya, sabay tingin sa lumang polo. Ito lang kasi ang dala ko. Naku, wala yun, sagot ni Noel. Seryoso pero magaan. Hindi po fashion ang dahilan kung bakit namin kayo pinatawag. Uminga ng malalim si Clarissa, saka dumiretso sa punto. Mr. Jimenez, napag-usapan namin ito with management. Napanood namin ang cockpit recordings. Narinig namin ang coordination ninyo ni Captain Velasco at ni Captain Madrigal. At isa lang po ang malinaw, kung wala kayo sa flight na yon, maaaring iba ang naging ending namin lahat. Napayuko si Celso, pagod ang ngiti. Ginawa ko lang po kung ano ang kaya kong gawin. At yung kaya nyo na yon, singit ni Noel, ay mas mataas pa kaysa sa ilang nag-training pero kulang sa puso. Kaya gusto naming itanong sa inyo kung ano ang plano nyo sa buhay pagkatapos nito. Napaisip si Celso. Plano? Ulit niya? Sa totoo lang po, uuwi lang sana ako sa Pilipinas pagkatapos ng kasal ng anak ko. Balik pasada, balik jeep. Wala na po kung ibang inisip. Nagkatininan sina Clarissa at Noel. Para bang doon na nila ibinagsak ang matagal nang pinaghandaan. Si Celso, seryosong salita ni Clarissa. Gusto po naming i-offer sa inyo ang isang bagay. Scholarship sa Refresher Aviation Program. At pagkatapos, posibleng trabaho bilang flight safety consultant at simulator instructor sa academy natin sa Maynila. Parang biglang lumabo ang pandilig ni Celso. Ha? Napatawa siyang may halong kaba. Ako? Instructor? Ma'am, baka nagkakamali po kayo. Jeepney driver lang po ako. Hindi nga po ako lisensyadong piloto. Hindi namin yon nakakalimutan, sagot ni Noel. Pero hindi rin namin nakakalimutan ang ginawa niyo sa ere. Pwedeng itama ang kakulangan sa papel. May training, may exam, may proseso. Pero yung instinct, disiplina at tapang sa gitna ng gulo, hindi madaling ituro yon. Sumandig si Celso sa sandalan, parang hinigop ng upuan. Sa utak niya, sunod-sunod ang tanong. Paano ang jeep? Paano ang boundary? Paano ang edad niya? Paano kung mapahiya lang siya sa mga batang mas sanay na sa tablet kaysa manual? Parang nabasa ni Clarissa ang iniisip niya. Hindi po namin sinasabing madali. At hindi rin namin kayo pipilitin. Pero kung papayag kayo, kami ang sasalo sa training costs. Sasamahan din kayo ni Captain Madrigal sa ilang modules. Ang kapalit lang, ibahagi nyo sa mga susunod na piloto ang alam nyo. Tahimik si Celso ng matagal. May tumatama pang flash ng alaala. Ang jeep na halos sumalpok sa poste. Ang iyak ni Mia. Ang dasal niya sa simbahan. Ang tanong niya kay Father Benjo tungkol sa misyon. Baka po, maingat niyang sabi. Halos pabulong. Baka ito yung sinasabi ng pari namin na misyon. Hindi ko alam. Pero hindi ko po alam kung kaya ko pa mag-aral sa edad kong to. Dahan-dahang umiti si Noel. Kaya po, hindi kayo nag-iisa. At kung ayaw nyo, okay lang din. Pero sana, kahit pag-isipan nyo, pagkatapos ng kasal ni Edwin sa Norway, simple pero punong-puno ng luha at yakap, kung saan halos hindi matapos ni Celso ang pag-iyak habang pinapanood ang anak na maglakad sa altar. Umuwi siya sa Pilipinas, dala ang isang mabigat na pasya. Isang hapon,
sa harap ng simbahan, muli niyang kinausap si Father Benjo. Father? Bungad niya. Naalala niyo yung sabi niyo noon? Baka may huling misyon pa daw ang Diyos para sa akin? Oo naman, sagot ng pari. Umiinom ng kape habang nakaupo sa monoblock. Bakit? Napilit mo na ba siyang sabihin? Huminga ng malalim si Celso. Mukhang oo, Father. Gusto daw nila akong gawing instructor. Sa academy, ako raw ang tutulong mag-train sa mga bata. Napanganga si Father Benjo. Saka napangiti. Aba Celso, yan ang sinasabi ko sa iyo noon pa. Hindi sinayang ng Diyos ang pinaghirapan mo. Binalik lang niya sa tamang oras. Pero Father, nag-aalala pa rin si Celso. Paano kung mapahiya lang ako? Marami ng pagbabago. Puro computer na. Baka pagtawanan lang ako ng mga bata. Tumawa si Father, umiling. Kung kaya mong patigilin sa sigaw ang eroplano, siguradong kaya mong patigilin sa kayabangan ng ilang trainee. Yun pa ba? Dumating ang unang araw niya sa Aviation Academy. Hindi na siya estudyante sa papel, pero ganoon ang pakiramdam niya. May nakasabit na ID, Celeso Jimenez, Trainee, Safety and Sim Instructor Program. Suot niya ang bagong polo na binili ni Mia at blazer na itinahi sa kanya ng isang mananahi sa palengke. Sa classroom, nakatabi niya ang mga batang trainee, si Neil Arquenas, matangkad at may itsurang pang-commercial. Si Rafa Tolentino, medyo payat pero matalas ang mata. At si Kayla Nepomuceno, babaeng piloto na may tindig at kumpiyansa. Sir, kayo po yung nasa video, di ba? Tanong ni Rafa habang hinihintay ang instructor. Yung jeepney driver na tumulong sa eroplano? Napahiya si Celso, napakamot sa batok. Ako raw yun, sagot niya nakangiti. Pero dito pare-pareho lang tayong estudyante. Huwag niyo na kong idol-idolahin. Mas magaling pa kayo sa akin sa mga bagong gadget. Kaya niyo po yan, sir, singit ni Kayla. Kung kinaya niyo yung actual emergency, ano lang tong mga exam? Pero hindi naging madali ang lahat. Sa simulator room, noong una, nalilito siya sa dami ng touchscreens at digital menus. Sanay siya sa analog dials at manual switches, hindi sa mga interactive display na parang cellphone na lumaki. Sir, dito po ngayon tinitingnan ng systems. Paliwanag ng batang instructor na si Engineer Paulo, sabay turo sa tablet-like na display. One tap lang, makikita niyo na yung engine status, fuel, lahat. Isa lang? Nagtatakang tanong ni Celso. Nung panahon namin, kalahating manual ang binabasa bago mo makita lahat. Naiinis siya minsan sa sarili. May mga gabing umuuwi siya kay Mia na parang gusto nang sumuko. Anak, hinaing niya isang gabi habang sabay silang kumakain. Baka hindi talaga para sa akin to. Hindi na kaya ng utak kong mag-update. In-update na ni Lord ang buhay mo, pa. Sagot ni Mia. Seryoso ang tingin. Yung utak mo pa kaya? Ako bahala sa modules mo. Tuturuan kita. Parang ikaw yung anak at ako yung guro. Payag ka? Natawa si Celso sa kabila ng pagod. Pambihira ka. Sige na nga, Teacher Mia. Sa gabi, matapos ang duty ni Mia sa BPO, sabay silang uupo sa mesa, bubuksan ang laptop at babasahin ang mga bagong manual. Siya ang magtatanong. Si Mia ang magpapaliwanag kung paano mag-navigate ng digital interface. Pa, ito parang Google lang. Ito yung search, ito yung alert, ito yung settings, paliwanag ni Mia. Papel lang. Ngayon, lahat compressed. Pero at the core, pareho pa rin. Speed, altitude, fuel, safety. Mula naman sa abroad, tumatawag si Edwin tuwing may break sa trabaho niya bilang Ground Operations Officer in Training sa partner airline. Siya ang nag-e-explain kay Celso ng mga bagong SOP at safety protocol. Pa, pag may ganitong alert, hindi na manual reset, may sequence na, sabi ni Edwin sa video call. Pero yung instinct mo pa, yan ang di kayang aralin ng iba. Yon ang ituturo mo sa kanila balang araw. Makalipas ang ilang buwan, pumasa si Celso sa unang bahagi ng programa, Safety Theory, Basic Systems at Human Factors. Hindi siya top sa exam, pero malinis ang record. At pinakapinuri ng mga instructor, ang practical judgment at scenario analysis niya. Isang gabi, bago magsimula ang unang araw niya
bilang assistant sa simulator sessions ng mga bagong trainee. Hilugot niya mula sa bulsa ang lumang litrato ni Lorna. Nasa dorm siya malapit sa academy. Payapa ang paligid. Lorna, mahina niyang bulong. Nandito na ulit ako sa loob ng cockpit. Hindi na para sa sarili kong pangarap, kundi para bantayan ang mga batang lilipad. Sana, proud ka. Inabukasan, formal na siyang ipinakilala ni Captain Madrigal sa klase. Mga bata, sabi ni Madrigal, nakatayo sa harap ng simulator room. Meet Sir Senso Jimenez. Hindi siya lisensyadong captain, pero sa isang emergency, siya ang naging karagdagang kamay at mata sa ere. Piniling bumalik ng Diyos sa lupa ang eroplano namin at ginamit siya bilang instrumento. Tahimik ang klase, nakikinig. Mula ngayon, patuloy ni Madrigal, kung may sasabihin siya tungkol sa disiplina, pakikinig at pagmamahal sa buhay ng pasahero, pakinggan nyo. Kasi siya, hindi teorya ang dala, totoong kwento. Mula noon, nakilala siya ng mga trainee bilang Tatay Celso. Siya ang pinakastrikto pagdating sa checklist at emergency drill. Hindi ito video game. Sermon niya minsan kay Neil na nagkamali sa procedure. Pag binitawan mo yung maling switch, hindi lang ikaw ang uulit. May pamilyang umaasa sa iyo sa likod. Ayusin mo. Pero siya rin ang unang maghahain ng lugaw at kape kapag ginabi ang mga bata sa practice. Siyang magbabalik ng katawa-tawa niyang kwento tungkol sa jeep, sa boundary, sa aksidenteng muntik niyang ikamatay para ipaalala na hindi mo kailangang perpekto para maging mahalaga. At sa bawat araw na lumilipas sa academy, unti-unting napalitan ang pagkakakilanlan niya sa sarili. Mula sa pagiging biyodong jeepney driver na minsang nangarap maging piloto, tungo sa pagiging gurong tahimik pero matatag. Isang lalaking sa wakas nahanap ang lugar niya sa pagitan ng langit at lupa. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa ginawang pagligtas ni Celso. Una itong lumabas sa lokal na news site ng bansa kung saan sila nag-emergency landing. Tapos sa International Aviation Forum hanggang sa umabot sa Pilipinas. Isang umaga, pagpasok niya sa academy, sinalubong siya ng kaliwat kanang pagbati. "Good morning, Tatay Celso," sigaw ni Neil, sabay taas ng kamay na parang estudyanteng excited. "Sir, trending kayo sa social media kagabi," sabay abot ni Kayla ng cellphone niya. "Tingnan niyo po to, may documentary na ginagawa si, ano nga yung pangalan nung vlogger na kasama niyo sa flight? Di ba Alonso?" Napakurap si Celso. "Si Zia?" "Opo sir," sagot ni Rafa. Nag-upload siya ng teaser video. Hindi puro drama ha, totoo yung tono. Puro pasasalamat. Ang title pa, "The Jeepney Driver Who Helped Land Our Plane." Parang may kumurot sa puso ni Celso. Sa isip niya, bumalik ang eksena sa eroplano. Ang una niyang tingin kay Zia na parang arte-arte lang. Ang amoy ng mantika sa coat niya. Ang hiya na naramdaman nung narinig niyang pinagkukwentuhan siya. Ngayon, iba na. Dumating si Captain Madrigal, may hawak na folder. "All right class, settle down," aniya pero may ngiting hindi maikubli. "Bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalam na may formal commendation na ibibigay kay Sir Senso mula sa airline sa susunod na linggo. May maliit na seremonya. Kayo ang pinili niyang maging audience. Nagtilian ang mga bata. Para silang mga binatilyot dalagitan na makakakita ng artista. "Sir, may impatyo na po kayo sa papuri," biro ni Neil. Napailing si Senso, pinagtatawa na ng sarili. "Uy, sobra na yan. Baka mamaya pag nagkamali kayo sa checklist, sabihin niyo pa, kasalanan ni Tatay Celso eh. Puno ng award, wala nang time magturo." Sa kabila ng biro, hindi maikakaila ang pagbabago sa tingin niya sa sarili. Hindi na siya basta biyudong jeepney driver sa utak niya. Pero pivot pa rin niyang pinanghahawakan ang simpleng ugali. Ayaw niyang lumaki ang ulo. Pag uwi niya sa Bulacan tuwing weekend, ramdam din niya ang pagbabago sa komunidad. Sa terminal, hindi na siya si Mang Celso na laging nakatingala sa langit. Ngayon, siya na si Kapitan. O ayan na si Captain Jeep, sigaw ni Junrix, tumatakbong papalapit habang may bit-bit na basahan. "Kuya, sir, Kapitan, pirmahan mo naman tong t-shirt ko. Ibebenta ko sa Shopee." "Loko-loko ka talaga.
Natatawang sagot ni Celso, pero kinuhang biro ang lahat. T-shirt pa talaga? Wala bang resibo yan? Pakahabulin ka ng BIR? Si Aling Feli naman, halos hindi na mapigilan ang kwento sa makasuki. Yan si Celso. Hindi nyo alam, muntik nang maging piloto, yan dati pa. Ayaw lang magyabang yan. Oh, eto, bumili na kayo ng tinapay. Hindi yung puro chismis. Aling Feli, sapat ni Celso. Bawasan nyo naman yung ad-lib. Baka bukas sabihin nyo. Ako rin nagpapatakbo sa MRT. Sa bahay, iba na rin ang usapan nila ni Mia. Hindi na nito tinuturing na bigat ang pagod ng ama, kundi inspirasyon. Pa, alam mo bang may nag-message sa akin sa Facebook? Bungad ni Mia isang gabi habang sabay silang nagkakape. Mga anak ng driver, tricycle, jeep, sabi nila, na-inspired daw sila sa'yo. Yung isa gusto na rin mag-aviation. Yung iba gusto lang daw ipagluto yung tatay nila ng adobo pag-uwi sa pasada. Napangiti si Celso, napayuho. Kung pwede lang Mia, mahinahon niyang sagot. Lahat ng driver bigyan ng pagkakataon na maramdaman na mahalaga sila. Hindi lang sa kalsada, pati sa pamilya. Doon nabuo ang ideyang hindi niya inaasahang lalawak. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Edwin sa video call, nabanggit niya ang mga mensahe. Pa, bakit hindi kayo gumawa ng small scholarship fund para sa mga anak ng driver? Mungkahi ni Edwin. Kahit pang-enroll lang sa short aviation courses o kahit basic safety seminar. Baka pwede kayong tulungan ng airline at academy. Huy anak, nagulat si Celso. Hindi biro ang pera dyan. Hindi rin biro ang ginawa mo para sa kanila, singit ni Edwin. Baka naman ngayon, sila naman ang may chance tumaya para sa'yo at para sa isa't isa. Makalipas ang ilang linggo, nakaupo si Celso sa meeting room ng academy. Kasama si Clarissa, Noel at ilang kinatawan mula sa airline at isang foundation. Ang proposal po ni Sir Celso, paliwanag ni Noel sa kanila, ay magtayo ng Lorna Wings Program. Scholarship at training assistance para sa mga anak ng tsuper, jeep, tricycle. Boss, na gustong pumasok sa aviation field kahit hindi maging piloto. Pwedeng safety staff, ground crew, engineers, crew, kahit ano. Napatingin kay Celso ang lahat. Medyo namula siya sa hiya sa pagbanggit sa pangalan ni Lorna. Pasensya na po sa pangalan ha, paliwanag niya. Kasi yung jeep ko, pinangalan ko sa asawa ko, Lorna Express. Naisip ko kung kaya niyang isakay kami noon palabas sa kahirapan kahit sandali, baka kaya rin niyang isakay yung mga batang to sa mas magandang kinabukasan. Nagkaroon ng katahimikan, pero hindi mabigat. Yung tipong puno ng paggalang. Si Clarissa ang unang tumango. I love the name, sabi niya. At sa tingin ko, may laban to. Airline will match the seed fund. Academy will provide discounted training slots. Kami na bahala sa paperwork. Kayo, Sir Celso, ang magiging mukha ng programa. Sa isip niya sumagi ang mukha ni Lorna. Nakangiti, hawak ang sanggol na si Edwin noon pa sa lumang litrato. Mukha ha? Bulong niya sa sarili, kung alam mo lang, halatang puyat na't lahat, pero hindi na siya umatras. Kung makakatulong po ito kahit sa ilang bata lang, sagot niya. Handa akong maging mukha, basta wag lang ninyo akong papaglakarin sa runway na naka-Amerikana ha, baka madapa ako. Tumawa ang buong kwarto. Mula sa biro at hiya, unti-unting naging konkretong plano ang lahat. Application forms, criteria, schedule ng training, at maliit na seremonya para sa launching. Dumating ang araw ng seremonya. Sa maliit na function hall, naroon ang mga trainee niya. Ilang opisyal ng airline, media at mga panauhin, nakapaskil sa likod ang tarpaulin. Launching of Lorna Wings Program, giving drivers' children a chance to fly. Sa gilid, nakita niya si Zia Alonzo na may dalang camera pero hindi nakatutok sa sarili. Sa unang pagkakataon, mas nakatutok ang lens sa iba. Sa mga batang naka-uniforming school, sa mga magulang na nakabarong at simpleng bestida, sa mga driver na halatang hindi sanay sa aircon na lugar. Lumapit si Zia kay Celso bago magsimula ang programa. Celso, sabi niya, mas mahinahon kaysa dati. Natapos ko na po yung documentary. Hindi ko po pinasadahan ng clickbait. Ito yung pinakamataas na view count ko. Pero unang pagkakataon na hindi ko inisip ang algorithm. Anong title? Tanong ni Celso, nakangiti.
Ang kapitan ng lupa na tumulong sa langit. Sagot ni Zia. Pwede niyo po bang panoorin pag-uwi? Nandun din sina Mariz, Gab-Gab, pati si Lola Pilar. Pumayag silang magpa-interview. Biglang sumilay ang ngiti sa labi ni Celso. Musta na sila? Mabilis niyang tanong. Si Gab-Gab gusto na raw maging flight attendant. Sagot ni Zia. Si Mariz, stable na ang trabaho. Si Lola Pilar, mas malapas pa sa wifi. Lagi kayong pinagdadasal. Napabuntong hininga siya, puno ng pasasalamat. Sabihin mo sa kanila, hindi ako nakalimot. Wika niya, lalo na sa rosaryong itinapat niya sa akin. Nang siya na ang tawagin sa harap para magsalita, sandali siyang natigilan. Larawan ng tatlong mundo ang nakaharap sa kanya. Ang mundo ng aviation, ng mahihirap na driver at ng pamilyang nagsisimulang umahon. Magandang araw po sa inyong lahat. Panimula niya, hawak ang mikropono. Hindi ako sanay dito. Mas sanay ako sa preno at manibela at sa seatbelt sign kesa sa spotlight. Pero kung nandito kayo ngayon, ibig sabihin may isang bagay tayong pinagkakasunduan. Ayaw na nating mastak sa lupa ang mga pangarap ng mga batang ito. Lumingon siya sa hanay ng mga magulang, mga lalaking sunog ang braso sa araw, babaeng may kalyo sa kamay. Ako po si Celso, patuloy niya. Byudo, jeepney driver. At minsan, estudyanteng hindi natapos maging piloto. Akala ko noon tapos na yung istorya ko. Pero ginamit ng Diyos yung kahapon ko para sa ibang tao ngayon. Kaya ko po naisip tong Lorna Wings. Dahil kung may batang tatayo dito balang araw at magsasabing anak siya ng driver. Pero ngayon, crew na siya, engineer o kahit kapitan na ng eroplano. Gusto kong maramdaman yung lahat na kasama niyong lumipad ang mga magulang niyo. Napatigil siya, nilabanan ang luha. At sa mga tulad kong tatay na minsan nang sumuko sa pangarap. Dagdag niya, gusto ko lang sabihin, hindi ka huli. Baka hindi ikaw ang lilipad, pero baka sa kamay mo magsisimula yung pakpak ng anak mo. Sa gilid, kinuhanan siya ni Zia, hindi para gawing meme, kundi para gawing patunay. Sa dulo ng hall, si Mia, nakatayo, pumapalakpak na may luha. Sa screen ng cellphone niya, naka-open ang call ni Edwin na nanunood mula sa malayong bansa. Sa puso ni Celso, sa wakas, naramdaman niya ang matagal na niyang hinahanap. Hindi lang siya pasahero sa buhay, isa na siyang kapitan, hindi ng eroplano, kundi ng mga kwentong matagal nang gustong lumipad pero walang runway. Ngayon, unti-unti na niyang itinatayo ang paliparan para sa kanila. Makalipas ang halos isang taon mula nang ilunsad ang Lorna Wings program, nag-iba na ang itsura ng simulation room tuwing may batch na mga scholar. Hindi na puro anak ng may kaya ang laman ng classroom. May mga batang nakalumang rubber shoes, may baong naka-plastic lang, may ilang halatang hindi sanay sa aircon. Pero sa mga mata nila, iisa ang kislap. Yung kislap na dati, si Celso lang ang may dalang mag-isa. Okay class, malakas na boses ni Celso habang nasa harap ng whiteboard. Suot ang simpleng blazer at lumang relo ni Lorna. Bago tayo mag-sim, sagutin niyo muna to. Sino-sino sa inyo ang may magulang na driver? Halos lahat ng kamay ay tumaas. May nagtaas ng 2 kamay pa, parang proud na proud. Ako po sir, sigaw ni Jonas. Payat na binatilyo na may mahabang pilik mata. Tatay ko po, jeep sa monumento. Pag hindi siya pumapasada, wala kaming bigas. Kaya dapat makarating ako sa graduation na to. Ako po, sir, sabay ngiti ni Ria, dalagitang anak ng bus driver. Si Papa, laging sinasabihan ng pasahero, kung hindi ka driver, baka piloto ka. Ngayon, gusto kong ipakita sa kanya na pwede rin akong maging bahagi ng eroplano. Ngumiti si Celso, pinipigilang wag maiyak. Sige, sabi niya. Tandaan niyo yan kapag napagod na kayo sa mga numbers. Sa mga checklist, balik kayo sa dahilan. Hindi kayo nag-aaral para sa grades lang. May mga taong umaasa sa bawat take-off at landing ninyo. Sa labas ng classroom, may nakaparadang jeep na may malaking lettering sa windshield. Junjun Express, Lord ikaw bahala. Ito ang jeep ni Junrix na ngayon ay siya namang naghahatid sundo sa ilang iskolar sa tuwing walang pasahe. Pre, biro ni Junrix kay Celso sa labas ng gate. Sikat na ako
Serbis ng future pilots. Loko, tawa ni Celso. Ako nga dapat sumisingil sa'yo eh. Ginawa mong parking ang harap ng academy. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang maganda, unti-unting tumitibay ang programa. May unang batch ng 3 scholars na nakapag-OJT na sa airport. Si Ria, nakapasok bilang ground crew trainee. Si Jonas, top sa class sa theory. At isa pang scholar na si Toby, anak ng tricycle driver na ngayon ay pinupuri sa husay sa systems monitoring. Pero kasabay ng pagsikat ng Lorna Wings, may dumating ding mga problema. Isang gabi, habang nasa staff lounge sina Celso at Noel, may inabot na tablet si Noel. Naka-open ang isang article sa isang online site. Celso, seryosong sabi ni Noel, kailangan mo tong makita. Binasa ni Celso ang headline. Hero jeepney driver or marketing pawn? Airline ginagamit lang ba ang trahedya para sa imahe? Nalaglag ang puso niya. Sa artikulo, may mga pahayag mula sa ilang anonymous na aviation insiders na nagsasabing masyadong pinopromote ng airline ang istorya ni Celso at ginagamit daw siya para linisin ang pangalan ng kumpanya matapos ang incident. May isang linya na tumimo sa kanya. Kung tunay na malasakit ang habol, bakit isang jeepney driver ang pinili nilang gawing muka? Hindi ang mga totoong lisensyadong piloto. Hindi totoo to. Mahina niyang sabi, halos pabulong. Hindi naman ako nag-volunteer maging muka. Sila ang lumapit sa akin. Alam namin yan. Sagot ni Noel. Malumanay. Pero hindi mo mapipigilan ng mga tao sa pagbasa at paghuhusga, lalo na yung hindi nakakaintindi ng buong kwento. Kinagabihan, hindi mapakali si Celso. Umupo siya sa maliit na mesa sa dorm niya. May hawak na kopya ng artikulo na pinrint ni Mia at pinagdudududla ng ballpen sa galit. Pa, wala kang dapat ikahiya, mariing wika ni Mia sa video call. Ang dali-daling magsalita ng mga yan, nagligtas ka ng tao pa. Kung gusto kang i-feature, normal lang, hindi mo kasalanan. Pero Mia, sagot ni Celso, hawak ang sentido. Ayoko namang isipin nila na ginagamit ko yung nangyari para lang sumikat o magkaroon ng magandang trabaho. Sapat na sa akin na buhay tayo. Sapat na may scholarship ang mga bata. Sumingit si Edwin sa call, naka-headset, halatang kagagaling lang sa shift. Pa, ganyan sa aviation at sa media, laging may magsasalita. Alam mo kung ano lang ang importante? Yung mga taong nakasakay sa eroplano noong araw na yon? Kami nila Zia, nila Maris, nila Gabgab. Kami yung totoong nakakita. Paano kung maniwala yung mga eskolar? Tanong ni Celso, paano kung isipin nilang palabas lang to? Kung ganyan ang takot mo, sabat ni Mia, kausapin mo sila. Huwag sa internet pa. Sa harap, gaya nung lagi mong ginagawa. Kinabukasan, maagang pumasok si Celso sa academy. Pagpasok pa lang sa classroom, halata na niya ang pagpipigil ng ilang estudyante na mag-usap-usap. May ilan sa kanilang hawak ang cellphone, bukas ang artikulo at mabilis na itinatago kapag papalapit siya. Nilapag niya ang bag, tumayo sa harap at hindi nagpatumpik-tumpik. Nabasa ko na, bungad niya, yung article. Tahimik ang buong klase. Si Jonas, napayuko. Si Ria, nag-aalanan kung titingin ba sa kanya. Sir, mahina. Nanginginig na sabi ni Toby. Hindi po kami. Itinaas ni Celso ang kamay. Pinatigil sila. Okay lang, wika niya. May karapatan kayong magtanong. Bago pa bago sa abyasyon yung pangalan ko. Hindi ako captain. Hindi ako licensed pilot. Driver lang ako. Kaya normal lang kung magduda yung iba kung bakit ako nandito sa harap nyo. Huminga siya ng malalim, sabay lakad sa gitna ng upuan. Inisa-isa ang mukha ng mga bata. Pero gusto kong itanong sa inyo, dagdag niya. Nung nag-apply kayo sa Lorna Wings, tinanong ba kayo kung anak ba kayo ng sikat na tao? Tiningnan ba yung damit nyo? Yung itsura ng mga magulang nyo? Umiling si Ria. Hindi po sir. Ang tinanong lang namin, pagpapatuloy ni Celso, kung willing kayong mag-sacrifice, mag-aral at magdala ng buhay sa balikat nyo. Kasi sa eroplano, yun ang trabaho ninyo balang araw, hindi mag-post sa camera. Tahimik pa rin ang lahat, pero mas nakikinig na. Kung sa tingin ng ibang tao ginagamit ako ng airline, sabi niya, mas mababa ang tono. Hindi ko kontrolado. Yon, ang kaya ko lang kontrolin. Kung paano ko gagamitin yung pagkakataong ibinigay sa akin. At pinili kong gamitin to
para sa inyo. Kaya kung may tanong kayo, sa akin nyo diretsuhin, hindi sa artikulo. Nagtaas ng kamay si Jonas. Nanginginig. Sir, hindi po kami nagdududa sa inyo. Nababasa lang namin. Pero nung makita ko po kayong magpuyat sa simulation kagabi, para lang ipaliwanag sa amin yung fault system, alam ko pong hindi palabas yun. Kasi wala namang camera, wala namang news. Napatawa ng kaunti ang klase. Lumuag ang hangin. Sir, sabat ni Ria. Alam niyo po, mautatay akong konsentidor sa overtime. Basta may uwi siyang tinapay. Nung napanood niya po yung documentary ni Ma'am Zia tungkol sa inyo, umiiyak siya. Sabi niya, kung si Mang Celso nga, kahit ilang beses na nabigo, may nagawa pa, ikaw pa kaya? Simula noon, pagod na pagod siya sa biyahe, pero lagi niyang sinasabi, Anak, huwag kang susuko sa training ha. Kahit saan ka makarating, kasama mo kami. Sir, kahit ano pang sabihin ng article, iba na po ang tingin namin sa kakayahan ng tatay namin at sa kakayahan namin. Naluha si Celso, pero pinigilan pa rin. Sige, sabi niya, humugot ng papel sa lamesa. Pag-usapan natin to. Human factors, anong gagawin mo kung sa gitna ng flight may marinig kang chismis sa cabin na may sira ang eroplano kahit wala naman? Paano mo hahawakan yung takot nila? Nagtaas ng kamay si Toby. Kakausapin po sir, sasabihin ang totoo, hindi magtatago, katulad ng ginawa nyo ngayon. Ngumiti si Celso, tumango. Eksakto. Pilot ka man, ground crew o instructor, trabaho mong maging malinaw kahit magulo ang paligid. Kaya simula ngayon, promise ko sa inyo, lahat ng kaya kong ituro, technical man o tungkol sa puso, ibubuhos ko dito. Huwag lang kayong susuko. Sa linggong iyon din, inimbitahan ng Academy si Zia para magsalita sa isang maliit na forum tungkol sa responsible storytelling. Doon niya inamin sa harap ng mga estudyante at staff kung paano siya nagbago. Honestly, sabi ni Zia sa mikropono, noong una, content lang ang tingin ko sa flight na yon. Pero nung makita ko si Sir Celso sa cockpit at marinig yung boses ng mga batang umiiyak sa likod, na-realize kong hindi laruan ang mga kwento ng tao. Hindi sila background props. Lumapit siya kay Celso sa harap ng lahat. Sir, wika niya, kung may naidulot man tong documentary ko, sana mas marami siyang na-inspire kaysa nairita. Pero kung may nasaktan man ang paggamit ko ng salitang hero sa pamagat, handa akong baguhin yon. Kasi alam kong ayaw niyo sa label, gusto niyo lang magtrabaho. Umiling si Celso, ngumiti. Hayaan mo na iha, sagot niya. Kung may ma-inspire, salamat. Kung may mag-alinlangan, normal yan. Basta siguraduhin mong sa susunod, hindi ka lang naghanap ng views. Hanapin mo rin yung mga batang ganito, sabay turo sa mga iskolar, na kailangan ng boses. Sa bahay naman, may sarili ring laban si Mia. Habang mas lumalaki ang Lorna Wings, may mga panahong kailangan ni Celso na lumuwas-luwas para sa mga seminar, meeting at training. Minsan, umuwi siya na sobrang pagod na halos hindi na nakakakain ng maayos. Isang hapon, nadatnan ni Mia ang tatay niya na nakatulog sa mesa. Bukas pa ang manual. Hawak pa ang ballpen. May nakapost-it pa na sulat kamay. Review, CRM, Fatigue Management, Passenger Psychology. Mahinang tawag ni Mia, sabay haplos sa balikat. Pagod ka na. Humiga ka naman kahit sandali. Nagmulat si Celso, pinilit ng umiti. Ayos lang ako, Mia. Kailangan kong maghanda. Bago kaming module sa trauma counseling. Gusto kong maintindihan ng husto. Para pag may batang lumapit sa akin na takot pa ring sumakay ng eroplano, may maibibigay akong sagot. Mariing sabi ni Mia. Kahit ikaw may limitasyon, pag napasma ka sa pagod, sino pang magtuturo? Napayuko si Celso, humugot ng malalim na buntong ininga. Minsan, tapat niyang sagot, natatakot ako, Mia. Baka bigla na lang akong mapagod ng tuluyan,
hindi ko na ma-fulfill tong misyon. Baka ini-stretch ko na ang sarili ko ng sobra. Alam mo yung sagot dyan pa, balik ni Mia. Sama ka sa amin ni Kuya sa plano, hindi mo kailangang mag-isa. Doon niya nabalitaan na si Edwin, sa kabilang panig ng mundo, ay pinopropose na sa airline nila na magkaroon ng sister program ang Lorna Wings sa Norway para sa mga migrant workers na gustong mag-shift sa aviation careers. Ibig sabihin pa, paliwanag ni Edwin sa isang tawag, kahit hindi ka makapunta dito palagi, may Lorna Wings abroad. Ako ang magbabantay. Ikaw dito, si Mia sa admin, 3 na tayong magkakampi. Habang nakikinig si Celso, unti-unting gumagaan ang dibdib niya. Hindi pala kailangan na siya lang ang kapitan ng lahat. Pwede siyang maging bahagi ng crew, ng pamilyang sabay-sabay gumagalaw, hindi lang para sa sarili kundi para sa mas malawak na langit. At sa gitna ng mga paratang, pagod at punang dumarating, naaalala niya lagi ang unang gabing umupo siya sa simpleng bangko sa may simbahan, sabay tingala sa krus at nagtanong, may plano pa ba talaga sakin ang langit? Sa araw-araw na paggising niya, sa pili ng mga estudyanteng sumisigaw ng Good Morning Tatay Celso. Sa mga batang iskolar na unti-unting natututong magbasa ng instrumento at magpanatili ng kalma sa gitna ng gulo, iyon na ang sagot. Hindi perpekto ang landas. Maraming lubak, maraming usok, maraming chismis. Pero sa bawat taong nakakaahon mula sa lupa, sa bawat pusong hindi na nahihiyang sabihing anak ako ng driver, lalo lang tumitibay sa isip ni Celso na tama ang direksyong pinili niya. At habang papalapit ang ika-2 taong anibersaryo ng flight na halos kumitil sa kanila, ngunit nagbukas ng panibagong buhay. May isang desisyong kailangan na naman niyang harapin, isang imbitasyong hindi niya inaasahan, isang alok na maaaring tuluyang magpapalit sa titulo niya mula tatay patungong kapten, sa paraang hindi niya naisip na posible. Isang hapon, habang nag-aayos si Celso ng mga lumang papel sa maliit niyang opisina sa academy, mga lesson plan, checklist at photocopy ng manual na puro highlight, may kumatok sa pinto. Tok, tok, tok. Sir Celso? Boses ni Kayla, sumisilip sa siwang. May naghahanap po sa inyo. Nasa conference room. Mga taga-head office daw po. Napakunot ang noo ni Celso. Head office na yon? Wala naman siyang alam na meeting. Ibinaba niya ang binder, inayos ang kwelyo ng polo, at sumunod kay Kayla palabas. Pagpasok niya sa conference room, nadatnan niya si Clarissa, si Noel, at ikinagulat niya si Captain Rodrigo Velasco mismo. Kasama pa si Captain Madrigal na ngayon ay naka-civilian clothes, hawak ang isang sobre. Nandoon din si Zia, naka-business casual. Hindi na pang vlogger ang ayos at ilang tao mula sa PR at training. Sir Celso, good afternoon. Bungad ni Clarissa. Nakangiting parang may tinatagong sorpresa. Pasensya na, hindi ka na namin nabigyan ng heads up. Umupo ka muna. Umupo si Celso, ramdam na agad ang kaba sa sikmura. Ano po bang nagawa ko? Biro niya. Baka may mali sa mga report ko sa mga bata. Umiling si Noel. Nakangiti. Kung may mali man, sobra ka lang mag-overtime. Sagot nito. Wala kang violation, may pag-uusapan lang tayong mahalaga. Tumingin si Captain Rodrigo kay Celso. Ibang-iba ang itsura kaysa noong gabing halos mabasag ang boses nito sa sigaw. Ngayon, maluwag daw ngiti pero bakas pa rin sa mata ang bigat ng mga araw na yon. Sir Celso, panimula ni Rodrigo. Malapit na ang 2nd anniversary ng Flight 307. Nasa kalendaryo na ng airline yon taon-taon. May gagawin kaming malaking safety forum kasama ang mga trainee, crew at ilang pasahero. At gusto ka naming maging bahagi nun. Kunot nung nakinig si Celso. Guest lang po ba? Pwede naman akong maupo sa likod, magmasid. Nagkatinginan sina Clarissa at Madrigal sa kasabay na napailing. Hindi lang guest, sambit ni Madrigal, sabay bukas ng sobre. Celso Jimenez, may formal proposal kami. Inilabas niya ang isang dokumento, naka-letterhead ng airline at academy. Inabot iyon kay Celso. Sa unang tingin maraming Ingles at formal na pananalita,
Pero may isang linya na agad tumalon sa mata niya. Appointment as Community Captain and Senior Safety Mentor. Parang biglang humina ang tunog sa paligid. "Captain?" Ulit ni Celso. Halos pabulong. "Para sa akin." "Honorary, at the start," paliwanag ni Noel. "Hindi ibig sabihin na bigla ka na lang pwedeng mag-take off ng eroplano ng mag-isa. Pero ito yung paraan naming kilalanin na higit ka na sa tatay lang ng mga estudyante. Gusto naming gawing formal na bahagi ng structure ang role mo. Someone na tumatawid sa mundo ng lupa at langit, ika nga. Community Captain, dugtong ni Clarissa. Ikaw ang magiging mukha ng safety campaigns natin sa mga komunidad, lalo na sa mga trooper, pamilya nila at sa mga bagong trainee. Magle-lecture ka sa mga probinsya, sa mga terminal, sa mga school. At 1 taon mula ngayon, kung pasado ka sa additional courses na kukunin natin para sa'yo, gagawin kang full-time senior safety mentor ng airline. Tahimik lang si Celso, hawak pa rin ang papel. "Bakit ako?" Mahina niyang tanong. "Ang dami namang mas bata, mas matalino, mas may lisensya." Magsasalita na sana si Rodrigo, pero inunahan siya ni Madrigal. "Celso," mahinahon nitong sabi, "maraming kapitan sa cockpit, pero kakaunti ang kapitan sa puso ng mga tao. Hindi mo lang niligtas yung eroplano noon. Pinakitaan mo rin ng respeto ang mga trooper, mga ordinaryong pasahero at mga batang tulad nitong mga scholar mo." Suminit si Zia na kanina pa tahimik sa gilid. "At kung ako po ang tatanungin, Ania, wala pang safety video na kasing tindi ng nagawa niyong totoong kwento. May mga pamilya na akong na-interview na nagsasabing nagbago ang pagtingin nila sa pagsakay sa eroplano. Dahil sa inyo, hindi na puro takot, kundi pag-intindi." Humigop ng hangin si Celso, saka tumawa ng mahina, parang hindi makapaniwala. "Kapitan," ulit niya, mas mababa. Matagal ko nang binitawan niyang salitang yan. "Nilagay ko sa baul, kasama ng diploma ko. Ngayon, ibinabalik niyo." "Hindi namin ibinabalik," sagot ni Madrigal. "Binibigyan lang namin ng anyong mas bagay sa iyo ngayon." "Pero teka," sapat ni Rodrigo. May ngiping may halong biro. "May isang kondisyon." Napataas ang kilay ni Celso. "Ayun na, sa araw ng forum," paliwanag ni Rodrigo, "magkakaroon tayo ng special commemorative flight. Hindi sa ibang bansa, domestic lang. Iisang flight number, ibang ruta. Nandun ang ilan sa crew noon, kasama ako." "And kung papayag ka," tumigil siya sandali, tumingin diretso kay Celso. "Gusto ka naming kasama sa cockpit, jump seat, hindi passenger sa likod, kasama sa harap, bilang opisyal na community captain." Muling kumabog ang dibdib ni Celso. Kahit ilang beses na siyang sumakay ng eroplano mula nang mangyari ang lahat, laging sa cabin lang. Kahit may access na siya sa simulator, iba ang lunod sa tunog ng totoong makina sa ere. Iba ang tibok ng dibdib pag hindi na lang practice ang nakasalalay. "Hindi po ba delikado?" tapat niyang tanong. "At saka, hindi kaya OA na yun?" Umiling si Rodrigo. "Normal na flight ito. Walang stunt. Naka-double crew pa nga. Ako at isang batang kapitan na tinraining mo sa sim. Gusto lang namin na sa ika-2 taon, hindi ka na yung lalaking natataranta sa gitnang upuan. Gusto ka naming makita sa posisyon na dapat noon pa. Hindi bilang pilotong nagpapalipad, kundi bilang presensyang nagbabantay." Tahimik. Tanging tik-tak ng wall clock ang maririnig. Ilang segundo bago nagsalita si Celso. "Kung pupunta ako sa cockpit na yun," maingat niyang sabi, "hindi ako pupunta bilang bayani. Pupunta ako bilang kinatawan ng lahat ng trooper na kahit hindi nakatungtong sa eroplano, araw-araw nakikipagsugal sa kalsada para makarating ang mga tao sa pupuntahan nila. Kasi sa totoo lang, pare-pareho lang kami. May hinahatid, may inaasahang babalik." Tumango si Clarissa na nakangiti. "Yun mismo ang gusto naming marinig. Ano, Celso, tinatanggap mo ba?" Hindi agad sumagit si Celso. Tumayo siya, lumapit sa bintana ng conference room. Mula roon, tanaw niya ang isang eroplano sa malayo, pa-take off. Sa ilalim, tanaw din ang mga jeep na nagdaraan sa highway. Parang guhit ng 2 mundo na matagal na niyang tinatawid. Sa isip niya, sumagi ang mukha ni Lorna, ni Edwin at Mia, ni Gab-Gab at Mariz, ni Lola Pilar na nakarosaryo, ni Jonas at Ria at ng mga batang iskular. "Lorna," mahina niyang bulong sa loob-loob. "Kung nakikita mo to, baka matawa ka. Sa tanda kong to, may bago pa akong uniforme." Huminga siya ng malalim.
At sa wakas, humarap sa kanila. Tinatanggap ko. Mahinahon pero buo niyan sagot. Pero may kondisyon din ako. Nagkatinginan sila. Ano yon? Tanong ni Noel. Sa araw ng flight na yon, wika ni Celso, gusto kong may upuan sa likod para sa ilang tao. Isang tsoper na magulang ng scholar at isang scholar mismo para makita nila hindi lang yung ceremony, kundi yung totoong proseso ng pag-alis at pagdating para maramdaman nilang hindi malayo sa kanila ang langit. Nagngiti si Madrigal. Ayos yan, sagot niya. Deal. Dumating ang araw ng special flight sa maliit na lounge. Nakaupo sina Jonas at ang tatay niyang si Mang Romy. Nakabarong na halatang unang beses isinuot. Sa tabi nila, si Ria at ang papa niyang si Mang Lando. Nakalinis ang uniforme ng bus, sapatos na bagong kilatis. Sir, Kapitan, Tatay, nagkakandautal na bati ni Mang Romy nang makita si Celso. Maraming salamat po. Hindi ko po naisip na makakapasok ako sa airport ng ganito. Akala ko hanggang terminal lang ako habang naghihintay sa anak ko. Mumiti si Celso, inabot ang kamay nito. Noyon, sabi niya, magkasama kayong sasakay. Balang araw, baka siya na ang maghahatid sa'yo sa ulap. Sa boarding gate, nakita niya si Zia na may hawak na maliit na team. Hindi para i-broadcast ang lahat, kundi para mag-document ng safety forum. Nang magtagpo ang kanilang mata, nagbaw lang ito ng bahagya, parang paggalang. Pagpasok ni Celso sa cockpit, ibang kaba ang naramdaman niya. Hindi na gaya noon na may sabay na takot at guilt. Ngayon, may kasamang payapang tanggap. Handa siyang muling humawak, hindi sa manibela, kundi sa pagkakataong ibinigay. Welcome aboard, Community Captain, biro ni Rodrigo, sabay abot ng headseat. Seatbelt please. Umupo si Celso sa jump seat. Hinawakan saglit ang sandalan. Umingin sa mga instrumento, kilala na niya ang karamihan. Hindi man kasing bilis ng batang kapitan na nasa kaliwa. Si Kayla na ngayon ay first officer na. Sir, ngiti ni Kayla, ready na po ang student. Yung teacher na lang ang hinihintay. Napatawa si Celso, umiling. Sige na, pero tandaan mo, pag nagkamali ka, tatay mo ang tatawag sa akin, hindi ikaw. Habang umaandar ang eroplano sa runway, tumingin si Celso sa labas. Sa isip niya, parang pinagsasabay ang ingay ng lungsod at ugong ng makina. Pag-angat ng gulong sa lupa, hindi na siya napapikit sa takot. Sa halip, marahan siyang tumingala, tulad nung unang gabi sa simbahan. Salamat, bulong niya. Hindi lang sa Diyos kundi sa lahat ng taong nagdala sa kanya rito. At sa unang pagkakataon, sa opisyal na talaan ng airline, nakasulat sa special flight log, on board, Captain Rodrigo Velasco, F.O. Kayla Nepomuceno, Community Captain Celso Jimenez, Norna Wings Delegates, Selected Passengers. Hindi man siya kapitan sa lisensyang papel. Sa araw na iyon, kinilala siyang kapitan sa mas malawak na paraan. Kapitan ng mga kwento, ng mga pangarap ng mga anak ng trooper, ng mga taong matagal nang naniniwalang hanggang lupa lang sila. Ngayon, tuwing sisigaw ang kapitan sa simula ng flight ng "This is your captain speaking," may isa pang boses na tahimik pero totoo. Ang boses ni Celso sa loob ng puso ng mga batang tinuturuan niya na nagsasabing, hindi mo kailangang maging perpekto para maging mahalaga. At hindi hadlang ang gulong sa lupa para maramdaman mong kasama ka sa mga pakpak na lumilipad.